Kakagising ko lang ay natuklasan ko na ang kaliwang kamay ko ay nakatali sa isang gintong kadena. At ang kabilang dulo ng kadena ay nakatali sa aking mortal na kaaway. Siya ang aking kababata na si Andrea Reyes. Wala akong kahit anong pag-aatubili. Hinila ko ang babaeng iyon paakyat. Tangang-tanga ka. Ano ang gagawin mo? Paano ka nakatulog sa kama ko? Walang antok sa mukha ni Andrea Reyes. Wala man lang labis na pagkagulat. Bahagya lang siyang umiti gamit ang kanyang pulang labi. Tinitigan niya ako na may ngiti sa mukha. Itinaas ko ang aking kaliwang kamay. Ano ito? Kutin mo agad ito. Ipinakita ko sa kanya ang gintong kadena. Biglang naging masigla ang emosyon ni Andrea Reyes. Gusto mo na namang pumunta kay Bianca Cruz, hindi ba? Huwag mo nang isipin. Sa buong buhay mo, huwag mo nang asahang makita mo siya ulit. Kumamot ako ng ulo at nagtanong. Itong Cruz, Bianca. Sino siya? Bakit ko siya hahanapin? Ngayon ay si Andrea Reyes ang natigilan. Ngunit isang segundo lang iyon. Mabilis niyang naisip ang aking mga nagawa dati. Nang hindi siya sumagot, ako muna ang nagmasid sa paligid. Isang malaking silid na ang dekorasyon ay tila napakamahal. Akala ni Andrea Reyes ay mababaliw na naman ako at mangungutya. Ano ang gusto mong gawin? Gusto mo na namang hampasin ang ulo ko ng florera? O gusto mo na namang ako'y? Hindi ko pinakinggan ang sinabi niya. Matapos ang simpleng pagtingin sa paligid, nagkaroon ng hindi mabilang na mga tanong. Saan ito? Bahay mo. Pero naaalala kong hindi ganito ang bahay mo. At saka, bakit ako nandito? Bakit tayo nakatali? Bakit tayo natutulog sa isang kama? Ano ang ginawa mo sa akin? Ang gintong kadena ba ay haluang metal? Hindi naman siguro tunay na ginto. Hindi mo alam kung saan ito. Bahay na binili mo ng palihim mula sa akin. Bakit hindi mo ako pinapakita ng gabing ito? Biglang, may nakita akong kakaibang bagay. Isang linya ng mga salita na halos malinaw ang pagkakasulat ang biglang lumitaw. Eto na, eto na. Nagsimula na namang magpanggap na may amnesia ang bida. Diyos ko, asawa na ng kontrabida. Naawa ako kay Ginoong Reyes ng isang segundo. Gaano ito katagal magtatagal sa pagkakataong ito? Pustahan tayo, hindi lalampas ng isang araw. Tiyak na alam na ng anak na babae ang totoo. Ito na ang ikatlong beses na ginaganap ito. Hindi na maniniwala ang anak na babae. Nga pala, lumabas na ba si Bianca Cruz ngayon? Wala. Walang kwenta. Ano ba talaga ang maganda sa pangunahing babae? Pwede bang tingnan natin? Ang ating kawawang anak na babae at asawa. Ang bida. Ang pangunahing babae. Ang asawa ng kontrabida. Bawat salita ay alam ko. Ngunit kapag pinagsama, pinangilabot ako. Ang ganitong pakiramdam ng kahangalan. Napunta ako sa ibang panahon. Hindi tama. Ako ay ako. Ang babaeng nasa tapat ay ang aking kababata. Si Andrea Reyes na mula pagkabata ay hindi ko kasundo. Hindi mo ba naaalala si Bianca Cruz? Kung gayon, ano ang naaalala mo? Hindi ko sinagot ang kanyang tanong. Ako ay may asawa na. Ikaw ang aking asawa. Paano ito nangyari? Marco Santos. Kung gusto mong makipaghiwalay, talagang hindi iyon posible. Hindi ko hahayaan na magsama kayo ni Bianca Cruz. Kahit mamatay ako. Huwag mo ring isipin na makakasama mo si Bianca Cruz. Hindi pa ako 20 taong gulang. Paano ako magkakaroon ng asawa? Tiyak na peke ang dokumentong ito. Ang kasal na ito ay labag sa batas. Ilang taon ka na? 19 na taong gulang. Nanginginig si Andrea Reyes sa sakit. Isang tibok ng puso ang lumaktaw. Pagkatapos ay kumalma siya. Marco Santos, tamad akong mag-aksaya ng oras sa'yo. Tigilan mo na ang pag-arte. Ilang beses ka na bang nagkunwaring nawala ng memorya? Hindi ka ba nagsasawa? Ako pa ang nagsasabing ikaw ang nagsasayang ng oras. Huwag ka nang pumunta kay Bianca Cruz. Hindi ka niya talaga mahal. Nawala ng memorya. Wala naman akong nawalang memorya. Kahapon, natapos ko ang 800-meter run sa sports meet. At nakuha ang unang pwesto. Nasprain ko ang paa noong nagyayabang ako sa'yo. Pero ngayon, sa sitwasyong ito, parang may hindi na ako matandaan. Habang pinapakinggan siya, lalong naging masama ang ekspresyon ni Andrea Reyes. Nakatitig siya sa akin ng matindi. Si Marco ay nakilala si Bianca Cruz ilang sandali pagkatapos noon. Kung talagang nawalan ng memorya si Marco, at sinabi niyang hindi niya kilala si Bianca Cruz. Normal lang iyon. Hindi ka 19 na taong gulang. 26 ka na ngayon. 4 na taon na tayong kasal. 4 na taon. Eksaktong 4 na taon. Hindi ako naniniwala. 19 na taon pa lang ako. At bakit ako magpapakasal sa'yo? Dati mo pa sinabi. Kahit mamatay lahat ng lalaki sa mundo, hindi mo pa rin ako magugustuhan. Ngayon, maniniwala muna ako sa'yo. Kapag nalaman kong niloko mo ako ulit. Sa susunod, hindi na isang kadena ang gagamitin ko para ikulong ka. Tiningnan ko ang kadena at nagtanong ng may pagtataka. Andrea Reyes, itong kadena ba ay tunay na ginto o haluang metal? Tunay. Pero 18 ni na purong ginto. Mababa ang tigas. Di haluang metal pa rin? Sayang, na-excite pa naman ako. Naging mas malambing ang boses ni Andrea Reyes. Ano ang gusto mong bilhin? Sabihin mo sa akin.
Bibilhin ko para sa'yo. Nagbago ka na? Dati, kumukuha ako sa'yo ng konting baon. Hindi madali iyon. Anong sinasabi mo? Ang pera mo ay sa asawa mo. Ngayon ay bukas palad ka na. Ikaw na ngayon ang aking asawa. Paano ako napakasal sa'yo? Ikaw ba ang may sakit o ako? Hindi mo naman ako lolokohin, di ba? Kinuha ni Andrea Reyes ang sertipiko ng kasal mula sa tabi ng kama at ipinakita sa akin. Totoo. May matigas na uri. Tinitignan ko ang petsa sa itaas. 22 taong gulang. Nagpakasal kami noong taong graduate kami. Ang liwanag ng umaga ay dumadaan sa malaking bintanang umaabot sa sahig. Nakaupo si Andrea Reyes sa silid kainan. Ang kanyang tingin ay tila pumapasada sa akin, nakikita at hindi. Si Wang Ma ay may hawak na kutsilyo. Binata. Handa na ang almusal. Tinitigan ko ang almusal sa mesa at lumiwanag ang aking mga mata. Si Andrea Reyes ay walang imik na pinagmamasdan ako. Habang kumakain, sumigaw ako patungo sa kusina. Nanay Wang, napakagaling ng kakayahan mo. Lumabas si Nanay Wang mula sa kusina. Masaya si Ginoong Santos kung gusto mo. Kung gusto mo, kumain ka pa. Lalo kong nagustuhan. Sabi ko. At saka sumubo ng isa pang siopaw. Ang saya ni Marco ngayon. Gaano nakatagal ko itong hindi nakikita? Paano kung peke lang ito? Sa isang iglap, ang halos umaapaw na lambing. Biglang natakpan ng yelo. Kung para lang babaan ni Marco ang aking pag-ingat. Para muling iwan ako at puntahan si Bianca Cruz. Bibigyan ko ng pagkakataon si Marco. Maghihintay ako at magmamasid. Huhusga. Ang ideyang ito ay parang makamandag na ahas. Pumulupot sa puso ni Andrea Reyes. Ibinaba niya ang tasa ng kape. Kung lilinlangin muli ako ni Marco, ang espesyal na gintong hawla sa silong, ay laging walang laman. Wala akong pagtutol. Na doon tumira si Marco. Bigla akong nagsalita. Andrea Reyes, paano ko ba hindi naalala na ganito kayaman dati ang bahay mo? Mura ba ang villa na ito? Ikaw ba ang kumita niyan? Magkano ba ang kinita mo sa mga nakaraang taon? Ang dating Chen ay hindi kailanman nagtanong tungkol sa aking ari-arian. Hindi siya nagmamalasakit sa anumang bagay tungkol sa akin. Si Chen ay iniisip lang si Bianca Cruz. Ang pakialam lang niya ay si Bianca Cruz, gustong pasayahin siya. Huminga ng malalim si Andrea Reyes. Hindi mahal. 300 milyon lang. Mayroon akong ilang 10 bilyon na kayamanan ngayon. Ang aking mga mata, mula nang marinig ang 300 milyon, ay nanlaki ng sobra. Nang marinig na siya ay may ilang 10 bilyon. Muntik nang lumuwa ang mga mata ko. Ang yaman-yaman niya. Ibinaba ko ang aking mga chopstick at tinitigan siya ng seryoso. Sabi mo mag-asawa tayo ngayon ay legal. Tama ba? Gusto mong hatiin ang ari-arian ng mag-asawa. Ang iyong kayamanan ay kalahati sa akin. Ibig sabihin ako rin ay. Siya ay naghubad din. Ngayon naman, hindi masyadong maganda. Kung gusto mo, bumalik tayo sa loob ng bahay. Anyway, kasal na kami ni Andrea Reyes. Kahit maghubad pa, ano naman? Hindi ako lugi. Ang ngiti ko ay maningning. Walang kahit anong lungkot. Tiningnan ako ni Andrea Reyes na may masayang mukha. Hindi maiwasang humanga. Sa pagkakataong ito, hindi naman talaga nawalan ng memorya, di ba? Dati, kahit nagkukunwari si Chen, hindi maitago ang pagkayamot sa akin. Hindi pwede. Kailangan ko pang obserbahan. Chen, may prenuptial agreement tayo. Prenuptial agreement. Kung maghihiwalay tayo, lalabas kang walang dala. Agad na bumagsak ang ekspresyon ko. Talagang nasira ang depensa. Ikaw ay nag-inat sa akin. Andrea Reyes, hindi ko inakala na ganyan ka pala. Binigo mo ako ng sobra. Noong kasal natin, ikaw mismo ang kusang nag-alok niyan. Ako ang nag-alok. Bakit? Bobo ba ako? Para lang magpanggap na mayabang. Tinanggihan na ang pera. Dahil noong panahong iyon, si Chen ay hindi talaga seryosong gustong magpakasal sa akin. Si Chen noong panahong iyon ay nasaktan lang ng husto ni Bianca Cruz. Kaya napilitan na lang na pumayag na pakasalan ako. Ang kasunduan bago ang kasal ay ipinilit din ni Chen na lagdaan. Paulit-ulit niyang pinaalala sa akin na kami ay peking mag-asawa lamang. Paano kami nagpakasal? At sino ba talaga si Bianca Cruz? Patuloy akong nagtanong. Nang mailabas ko ang tanong na yon, muli kong inilipat ang aking tingin sa mga komentaryo. Chen, asawa. Si Bianca Cruz ang iyong asawa. Pakiusap, ang asawa niya ay si Andrea Reyes. At legal na asawa. Ang asawa ni Andrea Reyes at ang asawa ni Chen ay ang perpektong magkapareha. Ako at kayong lahat na gustong itaas ang pangalawang babae ay lalaban. Ang babaeng nangaliwa ay hindi karapat-dapat maging pangunahing babae. Kian, hintayin natin na maalala ng lalaking bida. Tiyak na babalik sa babaeng bida. Kayong mga payaso, pakiusap, huwag sirain ang opisyal na Perez. Mula sa mga komentaryong ito, naunawaan ko na marahil ako at si Andrea Reyes at iyong si Bianca Cruz ay ang lalaking bida ng nobela na puro pag-ibig ang nasa isip. Ang kontrabidang pangalawang babae at ang babaeng bida na nangaliwa. Pero ano kaya ang itsura ng babaeng ito?
Nahanda akong mamatay para sa kanya. Si Andrea Reyes ngayon ay nagdalawang isip ng matagal. At nagsalita. Si Bianca Cruz ang iyong unang kasintahan. Dahil sa kanya, lagi mo akong dinadaya. Iba't ibang uri ng panloloko. Lahat ng kasinungalingan. Bakit pumirma ng prenuptial agreement? Isa akong malaking tanga. Tiningnan ako ni Andrea Reyes sa ganitong itsura. Chen, pagkagising mo sa umaga, nawalan ka na ng memorya. Ngayon sinisisi mo na ang sarili mo. Kailangan bang tumawag ng family doctor? Kumuha na ako ng gamot. Hindi na. Ayos lang ako. Nakita ni Andrea Reyes ang lahat ng kakaiba sa akin. Sobrang kakaiba. Ang mga ginawa ni Chen ngayon. Lahat ay sobrang kakaiba. Baka lihim na nakipag-ugnayan si Chen kay Bianca Cruz. Ano na naman ang sinabi ni Bianca Cruz kay Chen? Ang amnesia na ito. Baka. Talagang isang maingat na inihandang dula lamang. Layunin ay paluwagin ang aking pag-iingat. Ngunit parang bumalik sa dati. Bumalik sa panahong hindi mahal ni Chen si Bianca Cruz. Nanlamig ang mga mata ni Andrea Reyes. Ang hinala sa puso ay sumigla na parang baging. Natapos kumain ng almusal si Andrea Reyes. May trabaho pa sa kumpanya. Handa nang lumabas. Hindi pa ako tapos kumain. Nang makita si Andrea Reyes na alis. Sumunod ako. Tanong na pabigla-bigla. Ano ang gagawin mo? Magtatrabaho. Tumango ako. Nakalimutan ko. Ako? Saan ako nagtatrabaho? Hindi ka pwedeng lumabas. Itinaas ko ang ulo at sinabi. Bakit? Sa tingin mo, niloloko kita. Mababa ang tiwala mo sa akin. Talagang hindi ko naaalala ang 6 na taong ito. Kahit ang bilog o pipis na yon. Hindi ko na matandaan kung sino siya. Ano pa bang magagawa ko? Dahil nakalimutan mo. Manatili ka na lang sa bahay. Bawal lumabas. Huwag mong subukang tumakas. May mga bodyguard sa bahay. Puno ng kawalan ng tiwala ang mga mata ni Andrea Reyes. Cellphone. Pumayag na akong hindi lumabas ng bahay. Kailangan ko naman ng libangan, di ba? Papadalhan kita ng bago mamaya. Nag-sign ako ng kay Xiaozi. Nakalabas lang ng isang hakbang si Andrea Reyes. Bantayan mong mabuti ang binata. Huwag siyang payagan na pumunta kahit saan. At higit sa lahat, huwag siyang makipagkita kaninuman. Lalo na kay Bianca Cruz. CJ. Ma'am Andrea. Ma'am Andrea. May isang mahalagang bidding meeting ngayong gabi. Isa itong bidding meeting na sasalihan ng Reyes Group at Cruz Group. At marami pang ibang kumpanya. Ito ay isang bidding. Nasa tabi ni Andrea Reyes ang kanyang assistant. Nag-uulat ng mga trabaho para sa araw na ito. Alam na ng assistant ang nangyari kaninang umaga. Hindi maiwasang mag-alala sa kanyang puso. Tuwing may kakaibang ginagawa ang binata. Ito ay palaging para tulungan ang Cruz Group na manalo sa proyekto. Kahit hindi lang Reyes Group ang kalaban ng Cruz Group. Pero, ang Reyes Group ang pinakamalakas nilang kalaban. Alam na ng assistant ang nangyari kaninang umaga. Hindi maiwasang mag-alala sa kanyang puso. Kung maayos ang Reyes Group, wala nang makakalaban sa Cruz Group. Magsalita ka ng direkta. Ma'am Andrea, baka nagpapanggap lang ang binata. Para lang mawala ang iyong pag-iingat. At pagdating ng gabi, gawin ang malaking gulo. Sinira na ng binata ang maraming pakikipagtulungan sa Reyes Group. Pero lagi mong pinapalayaw ang binata. Kahit malaki ang nawawalang kita. Maraming reklamo ang mga empleyado. Ayaw mo pa ring makipaghiwalay. Ang bulag ng binata. Hindi niya nakikita ang napakabuting asawa. Mas gusto pa niyang sundan ang isang babaeng walang kwenta. Nakakaawa si Andrea Reyes para sa akin. Kung ganoon na ang sitwasyon, dapat kang maghanda ng alternatibong plano ng maaga. Kahit anong mangyari. Sa pagkakataong ito, dapat nating makuha ang proyekto. Hindi dahil sa pagkilos ng binatang asawa. Naapektuhan ang iyong mga hakbang. Tama si Ginoong Reyes. Sa bahay, pagkatapos kong kumain at uminom ng sapat, nagbalik ako sa kama. Sa totoo lang, napakalaki talaga ng kama na ito. Ang mga bedsheet ay gawa sa seda. Malambot at makinis. Napakalambot din ng kutson. Matalino pa at pwedeng i-adjust. Pakiramdam ko, hindi ko na kailangan pumunta sa sala. Dati, ang pamilya Santos at Reyes ay may katamtamang kayamanan. Kaya naman naming bilhin ang mga muebles na ito. Ngunit tiyak na hindi kasama ang napakalaking mansyon na ito. Hanggang ngayon hindi ko pa rin maintindihan. Paano ba talaga naghiganti ang babaeng si Andrea Reyes? Sino ba naman ang ganoon kasipag para maging ganito? Pinapanood ko ang mga komentaryo na patuloy na dumadaloy. Mga bagay na hindi mahalaga. At ilang walang kabuluhang salita. Walang anumang makabuluhang impormasyon. Kaya tinamad na akong manood. Ilang saglit pa ng pag-scroll. May lumabas na bagong mensahe sa bagong telepono. Chen, ang proyektong ito ngayon ay napakahalaga. Dapat mo akong tulungang makaalis kay Andrea Reyes. Kapag natalo ko na si Andrea Reyes, magpapakasal na tayo. Ako ay lubos na nalilito. Tumitingin sa mga komentong nasa himpapawid. Ang bida babae ay may mukha pang lokohin ang bida lalaki. Tiyak na papayag ang bida lalaki. Mahal na mahal niya ang bida babae, mahirap sabihin. Nawalan na ng alaala ang bida lalaki ngayon. Sino pa ang makakaalala na ito ang bida babae?
Hindi pa tiyak ang pagkawala ng alaala ng bida lalaki. Maaaring nagkukunwari lang para linlangin ang pangalawang babae. Mahalaga ang proyektong ito ngayon. Kung sino man ang makakuha nito ay maiiwan ng isa. Nakikiusap na huwag nang gumawa ng kaguluhan ang bida lalaki. Ngayon ay naintindihan ko na. Ang nagpadala sa akin ng mensahe ay ang babaeng si Bianca Cruz na masama. Nagpagulong-gulong ako. Nagpatuloy sa pag-scroll ng aking telepono. Pagkatapos ng halos 10 minuto, wala pa ring sagot sa akin. Bianca Cruz. Saka lang niya napagtanto na may mali. Sinimulan niyang gamitin ang lihim na wika ng tiyanyan. Ginagawa ko na ang mga bagay para sa kanya. Nablock ako. Nablock ko siya. Hindi inaasahan ni Bianca Cruz na nablock ko siya. Paano ako nablock? Nagiging malamig ba ako sa kanya kamakailan? Agad na nagpadala sa akin si Bianca Cruz ng ilang mensahe. Lihim na wika ng tiyanyan. Marahil ay gustong sabihin na ang lahat ng iba pang lalaki ay peke. Lahat ay relasyon sa trabaho. Ang tanging mahal niya sa puso ay ako. Ang paghahanap ng pera ay para pakasalan ako. Kasama ang proyektong ito. Lahat ay para sa hinaharap. Upang mas maging mabuti sa akin. Diretso akong sumagot sa kanya. Magbigay ka ng 500,000 para makita ko ang iyong kakayahan. Agad na nagbago ang mukha ni Bianca Cruz. Chen, nagbago ka. Dati hindi ka ganyang materialistikong lalaki. Dati ikaw ay simple, dalisay, maganda, at mabait. Tulad ng yelo at niebe. Ikaw ba ay kasama ni Andrea Reyes? Matagal na magkasama. Naimpluwensyahan ka niya. Kailangan mong lumayo sa kanya. Ngayon ay nagsisikap ako para sa ating kinabukasan. Bakit hindi mo ako matutulungan? Unawain mo ako. Napunta ako sa pagdududa sa sarili. Bulong sa puso. Talaga bang magugustuhan ko ang ganitong tutor na babae? Ako ba ay nag-time travel o nawala ng memorya? Ngunit kahit na ano, imposible namang magustuhan ko ang ganitong tutor na babae. Tamad na rin akong makipag-usap sa ganyang tanga. Nablock ko rin ang kanyang numero ng telepono. Bumaling at nagpatuloy sa paglalaro ng sarili kong telepono. Sa daan patungo sa bidding meeting, ang yaya ng bahay ng Reyes ay tumawag kay Andrea Reyes. Hello, nanay ko. Hindi pa nakapagsalita si Andrea Reyes. Itanong kung bakit siya tumatawag. Binibini. Ang Ginoo ay lagi nagsusuka sa bahay. At sumasakit ang tiyan. Sa sobrang sakit ay gumugulong na siya sa sahig. Nasaan ang doktor ng pamilya? Darating na siya. Gusto ng binata ng ambulansya. Ayaw pumayag ng mga bodyguard. Sabi nila kailangan ng pahintulot mo. Sabihin sa mga taang iyon na tumawag agad ng 120. Kung may mangyaring masama sa binata, lahat sila ay maaaring mag-empake na. Agad na tumawag ng 120. Hindi na nag-atubili kahit isang saglit. Ibinaba ni Andrea Reyes ang tawag. Inutusan ng driver. Bumalik. Chief Reyes, malapit nang magsimula ang bidding natin. Pero ang asawa mo ay biglang sumakit ang tiyan sa oras na ito. Paalala ng assistant na si Zuzu na nakaupo sa harap. Alam ko ang ibig mong sabihin. Ngunit para sa akin, si Marco ang laging una. Kahit na ang bawat sigaw ng lobo ay panloloko sa akin. Maniniwala pa rin ako sa susunod na pagkakataon. Maaaring lokohin ako ni Marco ng maraming beses. Ngunit hindi ko kayang hindi siya alagaan kahit isang beses. Hindi ako isang taong mapalad. Hindi ko kayang mawala si Marco. Hindi ko rin kayang tiisin ang sakit ng pagkawala ni Marco. Binuksan ni Zuzu ang kanyang bibig para payuhan. Sa huli, tumugon lamang siya. Itim na Rolls Royce. Sa nakaraang intersection bago pumasok sa lugar ng bidding meeting, mabilis na nagbago ng direksyon. Tumakbo ng mabilis patungo sa mansyon ng Reyes. Huminga ng malalim si Andrea Reyes. Hindi ko naisip. Ito ay maaaring isa pang maingat na binalak na aksidente. Ang oras na ito ay masyadong magkakasabay. Ang layunin ay maaaring guluhin ang aking pagpunta sa bidding meeting. Ngunit wala akong magagawa. Hindi ako makapagsugal. Hindi ako mangahasumugal. Kahit na ang kwento ng lobo ay nangyari ng 100 beses. Sa ika-negatibo 101 beses, gagawin ko rin. Walang alinlangan na tumakbo patungo kay Marco. Nanginginig ang telepono ngayon. Ito ay mensahe mula kay Nanay Wang. Dumating na ang ambulansya. Dinadala si Guyon sa ospital. Mabilis na nagtrabaho si Zuzu sa tablet. Pinangangasiwaan ang mga gawain ng pagpapaliban ng bidding. Si Andrea Reyes ay patuloy na nakatitig sa labas ng bintana. Huminto ang kotse sa harap ng emergency building ng ospital. Halos sa sandaling huminto ang kotse, si Andrea Reyes ay sumugod papasok. Sa pintuan ng emergency room, ang nanay at ilang mga gwardiya ay naghihintay roon ng balisa. Nang makita siya ni Wang Ma, binibini. Ang boses ni Andrea Reyes ay may halatang panginginig. Nasa loob. Sinusuri siya ng doktor. Lumapit si Andrea Reyes sa pintuan ng emergency room. Sa pamamagitan ng salamin sa pinto, tanging mga anino ng tao ang makikita sa loob. Nagkuyom siya ng kanyang kamao. Pinilit na pakalmahin ang sarili. Bumaling siya at tumingin sa tabi. Sa mga gwardyang nakatayong nakayuko ang kamay. Sino ang pumigil na hindi makadaan ang ambulansya? Hindi mataas ang kanyang boses.
Ngunit malamig na parang dinurog na yelo. Isang matangkad na gwardiya. Naglakas loob na humakbang pasulong. Opo. Dati nang nag-utos ang Ginoo tungkol sa binatang asawa. Kung gagamitin ang emergency contact o tatawag ng sasakyan para lumabas, kailangan munang. Ang kailangan ko ay garantiyahan nyo ang kanyang ganap na kaligtasan. Hindi para pilitin siyang magtiis sa sakit. Pinutol siya ni Andrea Reyes. Sa kanyang mga mata ay nakatagong galit. Kung may mangyari talaga sa kanya, sino sa atin ang makakapanagot? Tumahimik ang mga bodyguard na parang mga kuliglig sa lamig. Hindi na nangahas magsalita. Sa oras na yon, bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang isang doktor. Agad na sumalubong si Andrea Reyes. Doktor, ano ang kalagayan ng asawa ko? Acute gastroenteritis. Masyadong payat ang pasyente. Kumakain siya ng kaunti sa karaniwan. Sa pagkakataong ito, sobra ang pagkain. Masyadong mabigat ang tiyan. Nagdulot ng matinding pulikat at pagsusuka. Binigyan na ng gamot. Ngayon ay humupa na ang sakit. Pinagmamasdan sa pagpapa-infusion. Wala namang malaking problema. Huwag mag-alala. Ang pusong nababalisa ay tuluyang bumagsak. Sumunod na dumating. Higit sa lahat, ang pagiging mapanuri. Si Andrea Reyes ay napabuntong hininga ng maluwag. Salamat, Doktor. Maaari na ba akong pumasok upang makita siya? Ang pasyente ay nangangailangan ng pahinga ngayon. Mangyaring manatiling tahimik. Tumango si Andrea Reyes. Marahan niyang itinulak ang pinto at pumasok. Sa kama ng ospital, nakapikit ako. Ang mukha ay medyo maputla pa rin. May karayom na nakatusok sa braso ko. Ang malinaw na gamot ay patak ng patak. Dahan-dahang bumabagsak. Narinig ko ang yapak. Nanginginig ang aking pilik mata. Binuksan ko ang aking mga mata at nakita siya. Sa aking mga mata ay sumilay ng napakabilis na. Komplikadong damdamin. Parang pagtataka. O parang iba pa. Agad na natakpan ng isang antok ng kahinaan. Hindi ba may mahalaga kang pulong? Ang boses ko ay medyo namamaos. Sa mga mata ni Andrea Reyes ay sumilay ng isang liwanag na hindi madaling mapansin. Ang boses ay napakalambot. Paano mo nalaman? Nagduda ang ikalawang babae, na baka sinadya ng lalaki. Napaalisin siya mula sa bidding. Naghanda na ang ikalawang babae. Kahit hindi siya dumating, ang kanyang mga tauhan ay hindi naman mahina. Umiiyak ang lalaki. Bumalik agad ang ikalawang babae. Sinusuportahan ko na ikulong ng babae ang lalaki. Huwag panoorin ang pagkakulong na laro. Ako naman ay, balak ko ring ipaliwanag kay Andrea Reyes. Dahil sa kasalukuyan kong alaala, si Andrea Reyes ang taong pamilyar sa akin. May natanggap akong mensahe sa telepono ko ngayon. Napigilan kita, na may mahalaga raw na pagpupulong. Andrea Reyes, kailangan mo akong paniwalaan. Wala akong alaala ngayon. Kahit hindi tayo magkasundo, hindi ako makikipagtulungang saktan ka. Huwag mo sabihin hindi ko siya kilala ngayon. Kahit na makilala ko siya, hindi ko masisira ang negosyo mo. Nakumbinsi ko si Andrea Reyes. Sana ganito na lang palagi. Sinubukan ni Andrea Reyes kunin ang telepono ko. Noong dati, talagang kabado ako. Ngayon, inabot ko ang sarili kong telepono. Binuksan ko at ibinigay sa kanya. Tapos nakita ko ang kahon na ipinadala ni Bianca Cruz at ang mga lihim na mensahe. Tapos pinindot ko ulit. Matapos basahin, tama nga ang sinabi ko. Totoong hindi ako pumayad. Nagkataon lang akong pumunta sa ospital. Hindi ba't sobrang payat ko raw sa edad 26? Kaya naisip kong kumain ng marami para gumanda ang pangangatawan. Pero sino bang mag-akala? Sobrang hina pala ng katawan ko ngayon. Matagal nang hindi naririnig ni Andrea Reyes na magkwentuhan kami ng ganito katagal. Gusto kong sabihin sa kanya. Lahat ng maliliit na bagay na nangyayari sa akin. Lahat ng detalye. Parang totoo nga yatang nakalimutan ko si Bianca Cruz. Sa mga mata niya, nakikita na niya ako muli. Binantayan ako ni Andrea Reyes sa ospital habang nagdridrip. Ang dilim ng gabi sa labas ng bintana. Minsan may naririnig na mahinang yabag ng NAR sa pasilyo. Tuloy-tuloy na tumutulo ang likido ng drip. Parang sumusukat ng oras. Nakahiga ako sa nakataas na kama ng ospital. Medyo maputla pa rin ang mukha. Pero kakaiba ang tingkad ng mga mata. Para bang nagmamadaling hanapin ang nakalimutang nakaraan mula sa ulap. Marami akong itinanong. Lahat ay tungkol sa 6 na taon. Lahat ay si Andrea Reyes na nakalimutan ko. Noong una, maikli lang ang mga sagot. At sinubukan ko pang ilayo ang usapan. Ang 6 na taon para sa kanya ay hindi mabilang nakatahimikan na may sasabihin pero hindi nasabi. Ay ang panunood sa akin na lumalayo patungo sa ibang tao. Ay ang malalim na itinatago sa puso. Ang selos at kawalan ng lakas na halos lumamon sa kanya. Iyon ay sa pagitan niya at ko. Ang 6 na taong pinakawalang saya. Ayaw niyang banggitin. Kahit isang salita ay ayaw. Ngunit tuwing gusto niyang tuluyang manahimik, ang mga titig ay laging sumasalo sa mga mata kong nakatingin. Wala roon ang anino o pagmamahal na dala ng alaala. Puro kuryosidad lamang. Maliwanag tulad ng tubig ng sapa sa unang taglagas. Hindi sumasalamin ng anumang alikabok ng nakaraan.
Sa harap ng ganitong peres ng mga mata, natuklasan niyang hindi niya mapigilan ang taglay nitong lakas. Ang mga mapapait na pira-piraso. Sa huli, unti-unti ko pa ring naitanong. Iyon bang Cruz kung ano? Paano ko siya nakilala? Si Andrea Reyes ay hindi na mamalayang hinahaplos ang gilid ng bintana. Dumadaloy ang lamig ng metal sa pamamagitan ng mga dulo ng daliri. Ang lamig ng metal sa pamamagitan ng mga daliri. Ang tinig niya ay nakaigting. Walang maramdaman na emosyon. Siya lang ang nakakaalam. Ay muling sumilip sa mesa ng anino. Si Bianca Cruz. Siya ay isang graduate student sa aming paaralan. Noong naipilay mo ang iyong paa, ako ang naghatid sa iyo sa klinika ng paaralan. Tumigil siya sandali. Parang nararamdaman pa ang mga sandaling iyon. Ang bigat na inilapag ko sa kanya. Sa bawat baliktanaw at pagpapalit ng gamot pagkatapos. Lahat ng iyon ay sinamahan kita. Ngunit noong huling pagkakataon, halos gumaling ka na. Mukhang wala naman masyadong problema sa paglalakad mo. May ginagawa rin ako noong araw na iyon. Hindi kita nasamahan sa ospital. Noong panahong iyon mo siya nakilala. Isang beses lang na pagliban. Yung isang beses na yon, ako ay laging nagbabantay sa tabi, hindi lumalayo kahit isang hakbang. Ngunit hindi kayang pantayan ang isang pagkakataon ng tadhana. Tila walang malay na maling pagkakaayos. Na nagpahanga kay Marco sa ibang babae sa unang tingin. Hanggang ngayon, parang isang maliit na tinik. Na tumutusok sa pinakamalambot na bahagi ng aking puso. At saka, parang nakikinig sa isang kwento. Na walang kinalaman sa sarili. Noong panahong iyon, nagsimula kang may mga sikreto. Araw-araw, palihim at wala sa sarili. Ang aking proyekto ay nasa kritikal na yugto. Abala kaya nababaligtad ang gabi at araw. Nang magkaroon ako ng oras. At lakas na hanapin ka. Tumakbo ka sa akin at sinabi na magpapahayag ka ng pag-ibig kay Bianca Cruz. Tumahimik ang silid ospital saglit. Tanging mahinang tunog ng kagamitan. Paano ba talaga tayo nagpakasal? Dahan-dahang kumunot ang noo. Muling itinanong ang tanong na mula nang magising sa umaga. Ay umiikot sa isipan. Ang pinaka-nakakalitong tanong para sa akin. Mamaya ay natuklasan mo. Na si Bianca Cruz ay hindi lang ikaw ang may romansang relasyon. At higit na mahalaga, siya ay may nakaayos na kasintahang lalaki mula sa pamilya. Sa iyong galit, nagpakasal ka agad sa akin. Noon, para kang isang inabando ng aso. Naawa ako kaya pumayag ako. Nagsinungaling si Andrea Reyes. Ang totoo, siya ang hindi nakuha ang gusto. Noong siya ay lubos na nagsisisi. Binigyan ko siya ng pagkakataon. Ako ang pangatlo. Ako ay ginawang pangatlo. Bigla akong umupo ng tuwid mula sa pagkakasandal. Ang boses ay mabagsik at galit, biglang tumaas. Ang karayom sa likod ng kamay ay bahagyang gumalaw. Nang lumabas ang mga salita, una ay hindi ako makapaniwala. Pagkatapos, isang pakiramdam ng kawalang katwiran. Sumulpot sa aking isipan. Halos hindi ko alam kung anong ekspresyon ang gagawin. Tinanong ko si Andrea Reyes tungkol sa 6 na taon. Gusto kong marinig ang kanyang sagot. Mas gusto kong malaman kung ano ang sasabihin ng mga komentong lumalabas. Ang bida ay nagkahulihan sa unang tingin. Ang pagkababata ay hindi kailanman tatalo sa biglaang dumating. Ang pangalawang babae ay hindi nagtalo sa pagkatalo. Ang bida ay peke sa ibang tao. Tanging sa lalaki lamang siya totoo. Sige na, ang bida ay laging nanliligaw sa iba. Ilang beses na siyang nasira ng lalaki dahil dito. Bilang tagapagmana ng pamilya Cruz, si Bianca Cruz. Gumawa siya ng maraming ditunay na anak. Natural lang na gusto niyang hawakan ang kapangyarihan. Ito ay isang paraan. Maliban sa lalaki, lahat ay kunwari lang. Kunwari lang. Bakit hindi niya pinawalang bisa ang kasunduan? At sumama sa lalaki. Noong binatikos ang lalaki bilang pangatlo sa social media. Nagtatago siya. Ito ang tinatawag na pag-ibig. Nag-aaway ang mga komento. Naririnig ko si Andrea Reyes na maikli. Ngunit malinaw at kumpletong salaysay. Tungkol sa nakaraang 6 na taon ni Bianca Cruz. Sa aking isipan, unti-unting nabuo ang buong larawan. Sa huli, isang pangkaraniwan at masakit na kwento lamang. Siya ay ambisyosa. Gusto niyang pumasok sa kapangyarihan ng pamilya. Ngunit hindi rin niya kayang iwan ang tunay na damdamin. Kaya sabay niya akong niloloko ng pangako ng pag-ibig. At kasabay nito, may nobyo na nagbibigay sa kanya ng pakinabang. Pinapanatili ang kasunduan upang makinabang sa magkabilang panig. Hanggang sa mabunyag ang lahat. Ako ang nagdala ng lahat ng sisi. At ang taong nagsabing mahal ako, ay hindi naman handang tumayo para sa akin agad. Ang kwentong ito, parang isang lumang melodramang nobela. Hindi ko talaga maintindihan. Ang taang tao na ito. Ako ba talaga yon? Ito ay hindi ko estilo. Paano ako naging ganito katanga? Ang likido sa bote ay tuluyang naubos. Sa wakas ay makakaalis na ako. Mula sa ospital na puno ng amoy ng disinfectant, ang aking tingin ay dumikit sa 2 kadena. Ang aking mga mata ay kumislap ng paulit-ulit. Ang iyong sasakyan. Napakagwapo. Dahan-dahang hinawakan ng daliri ang makinis na pinto ng sasakyan. 28 milyon. Bigla akong lumingon. Ang aking mga mata ay may bahid ng lungkot at hinanakit. Kung hindi ko nakita noon si Bianca Cruz na yon,
Hindi ba't magtatagumpay din kaya ako sa negosyo? At yumaman ng husto. Pagkatapos, sa sarili kong kakayahan ay bibili ng mansyon at mamahaling sasakyan. Tumigil ako saglit. Bahagyang itinaas ang baba, na may mukhang parang nagtatampo. Ay kayang kumuha ng babaeng demonyo o kung ano. Kumuha ng ano. Wala kang pakialam. Gusto ko lang alagaan ang babaeng demonyo. Ang aking magandang kabataan ay walang dahilan. Nawala ng 6 na taon. 6 na taon. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong mahawakan ng maayos ang kamay ng ibang kasarian. Paggising ko ay diretsyo na nakatali sa'yo. Gusto ko lang kumuha ng babaeng demonyo, ano ba? Gusto ko lang. Sinira ang panandaliang mainit na atmosfera, na matagal nang nawala ng walang bakas. Sa harap ni Andrea Reyes, bumalik ako sa dating paraan ng pakikitungo ilang taon na ang nakalipas. Sabihin ang gusto kong sabihin ng walang pag-aalangan. Sumakay. Umuwi. Sinadya kong iwasan siya. Diretsyo kong binuksan ang pintuan sa likod. Pumasok siya at umupo. Parang itinuring ko siyang personal na driver. Si Andrea Reyes ay tumingin sa akin na parang bata at masigla. Ang pamilyar na pakiramdam sa loob ay muling bumalik. Ang kanyang pulang labi ay hindi sinasadyang kumurba. Binuksan niya ang pintuan sa likod. Pilit akong hinihila palabas. Bihira ko lang makita si Andrea Reyes na ganito kabata. Kaya sinunod ko ang kanyang lakas. Hinayaan ko siyang isiksik ako sa upuan ng pasahero. Talaga namang iniisip mo akong driver. Ang maging driver para sa akin, isang binata. Masaya ka na dyan. Hindi na nagsalita si Andrea Reyes. Ang Rolls Royce ay tahimik na dumausdos. Parang anino na walang tunog. Patungo sa bahay ni Reyes. Pagdating sa pintuan ng bahay, nanatili ako sa upuan ng pasahero. Hinayaan ko si Andrea Reyes na pilipitin at hilahin ako. Ang mga katulong na naghihintay sa labas ng bahay ni Reyes. Kailan pa nila nakita ang ganitong lapit na eksena ng binibini at Ginoo? Dati hindi sila nagkatinginan ng malamig. O kaya'y mainit na pagtatalo. Ngayon parang nagbago na sila. Ang isa'y nag-alboroto. Ang isa'y tumatawa. Mukhang ang relasyon ng mag-asawang ito. Sa wakas ay may senyales na ng pagtunaw ng yelo. Si Andrea Reyes ay sumabit sa braso ko habang dumadaan sa koridor. Tuwid na pumasok sa pangunahing silid tulugan. At pinaupo ako sa kama. Samantalang siya ay namula ang mukha sa hiya. Ang hindi inaasahang lambing na ito ay nagpahinto sa akin ng saglit. Nabulalas ako. Malaki ang pinagbago mo. Sasabihin mo na naman bang matanda na ako, hindi ba? Huwag mong kalimutan na magkasing edad tayo. Mas matanda ka pa nga sa akin ng 1 linggo. Kaya ngayon ang ibig mong sabihin. Paligoy-ligoy mong sinasabi na matanda na ako. Hindi naman. Lumingon si Andrea Reyes patungo sa aparador. Nakangiti ang kanyang mga labi. Maligo ka muna. Magkakasama tayong matutulog. Agad kong naisip ang lahat. Naisip ko kung ano ang maaaring mangyari. Pagkatapos maligo, nagtanong ako ng may pag-iingat. Kukulungkutin pa kita ng kadena. Para hindi ka makatakas sa gabi. Ito ay labag sa batas na pagkakakulong. Tatawag ako ng pulis. CJ, tumawag ka. Legal tayong mag-asawa. Sasabihin ko sa pulis. Ito ay pampalibog ng mag-asawa. Ano sa tingin mo, pakikialaman ba nila yon? Andrea Reyes. Ikaw. Ikaw na babaeng bastos. Nang lumabas ako mula sa banyo, nakapajama lang ako. Si Andrea Reyes ay biglang nahiya sandali. Tumayo at pumasok din sa banyo. Sa sandaling iyon, ang screen ng cellphone na nasa labas ay nagliwanag. Boss Reyes. Ang resulta ng bidding project ay nailabas na. Panalo tayo. Dati ay naalis na sa kompetisyon. Si Andrea Reyes ay naghilamos at mabilis na pinatuyo ang kanyang katawan. Binuksan ang pinto ng banyo. Ngunit ang silid tulugan ay walang tao. Hindi niya nakita ang aking figura. Napigil ang paghinga ni Andrea Reyes. Para bang biglang nahulog sa isang yelong hukay. Baka naman si Achen ay niloko na naman ako. Muli siyang naglaho mula sa aking mundo. May bahagyang panginginig na hindi madaling mapansin. Walang anumang tugon. Ang masamang pakiramdam ay halos lumamon sa kanya. Achen. Tao. Lahat kayo hanapin ang asawa. Ngayon din agad-agad. Nang sandaling iyon, isang mahinang tunog ng tsipah. Sa dulo ng pasilyo, ang pinto ng katabing kwarto ay binuksan ng isang siwang. Tumigil ka sa pagsigaw. Ang aking mukha ay puno ng pagkainis sa pagkagambala. Ang tono ay napakasama. Sa gabi, tumatawag ka ng multo. Hindi ba ako pwedeng matulog? Nang makita na nandito pa ako, si Andrea Reyes ay napawi ang kanyang pagkabalisa. Tiningnan ko siyang halos mabaliw sa kaba. Biglang bumangon ang isang damdamin ng pagkakasala sa aking puso. Bago ang pagtawid, noong napilay ang paa ng aking ama, si Andrea Reyes ay inalalayan ako papunta sa ospital. At patuloy siyang nagsasalita ng panunumbat. Marco Santos, hayaan kang magyabang. Ngayon, karapat-dapat ka lang. Patuloy na panunumbat ang kanyang bibig. Ang paa ng tatay mo ay napilay. Ikaw, magpatuloy ka sa pagyayabang. Ingat baka mapilay din ang isa pa. Hindi pa natatapos ang sinasabi. Sinadya kong igalaw ang aking binti.
Agad siyang tumahimik. Si Andrea Reyes na 20 taong gulang ay matalas ang dila. Ngunit kung may anumang nangyari sa akin, siya ay laging agad na lumilitaw. Kahit na walang kabuluhang maliit na bagay. Ang 26 anyos na si Andrea Reyes ay masyadong malamig sa akin. Nag-aalala pa rin sa akin. Bata pa ang isip ko ngayon. Hindi kami pareho ng edad. Walang takot sa pagsasalita. Lihim kang umiibig sa akin. Hindi ito tanong. Kahit isang sandaling pag-aalinlangan ay wala. Masyadong tiyak ang aking tono. Biglang huminto si Andrea Reyes. Lihim kang umiibig. Wala. Sumama ka sa akin sa kwarto. Bawal kang tumira dito. Sumabog muli ang mga komento. Mabilis kong tiningnan ang mga nag-aaway na komento. Wala akong nakuha kahit isang kapaki-pakinabang na impormasyon. Wala rin akong gana mag-imbestiga. Nakatayo na si Andrea Reyes sa harap ko. Maglakad ka pabalik ng mag-isa. O kaya magpapahanap ako ng magbubuhat sa'yo. Malinaw ang kanyang mga mata. Ang mga salitang sinabi niya ay hindi pag-uusap. Ito ay pagpapaalam sa akin na tumingin sa gilid. May pagkakasala akong sabi. Matutulog na lang ako sa guest room. Hindi naman ako tatakas. Wala akong interes sa'yo. Gaano kapayat? Sinuri ko ang aking sarili nang hindi namamalayan. Napakapayat. May sakit na kamay. Nakita ko sa kanyang mga mata. Isang sandaling sakit na mabilis na nawala. Para bang habang sinasaktan niya ako. Nasaktan din niya ang sarili. Bakit kailangan mo akong itali? Alam kong maraming nangyari sa mga nakaraang taon. Ang paraan niya sa amin ay may kinalaman dito. May kinalaman sa aking nawawalang alaala, di ba? Bago tayo ikasal. Nagkaroon ka ng gulo kay Bianca Cruz. Ginawa mong hindi tao, hindi multo ang iyong sarili. Pagkatapos ikasal. Noong una, binigyan kita ng kalayaan. Pagkatapos mong makita siya sa unang pagkakataon. Umuwi ka at nagwild ng 3 araw na pag-aayuno para makipaghiwalay sa akin. Hindi ako pumayag. Ngunit hindi rin kita pinagbawalan na puntahan siya. Nagpadala pa ako ng bodyguard na lihim na nagpoprotekta sa iyo. Muli kitang nakikita. Ikaw ang umiiyak sa harap ng bahay at sinabi sa akin. Si Bianca Cruz at ang kanyang fiance ay magpapakasal na. Muli kang nasaktan dahil sa kanya ng ilang beses. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. May fiant na siya ngayon. May fiant na siya pero hinihila ka pa rin. Sa pamamagitan ng iyong relasyon, nakuha niya ang maraming partnership. Kumuha ng sustansya mula sa iyo at sa akin. Pinalaki ang sarili. Hindi tinupad ang pangakong pakasalan ka. Kahit ang kasunduan sa kasal ay hindi natapos. Nagpatiwakal ka pa para sa kanya sa pamamagitan ng paggupit. Lunok ng pampatulog upang mamatay. Kahit ang kanyang kababata ay gusto mag-donate ng bato. Gusto mo ring ibigay sa kanya ang iyong bato. Buti na lang pinigilan kita. Ikinulong kita sa bahay. Kung hindi, hindi ka magiging payat na payat ngayon. Matagal ka nang naging kalansay. Sa araw, binabantayan kita. Sa gabi, ikinukulong kita kasama ko sa pagtulog. Huwag mong subukang tumakas. Ito ba ako? Hindi ba ito si Tangang Chan? Ito ba talaga ako? Habang nakikinig ako, lalong sumama ang aking mukha. Nalubog sa matinding pag-aalinlangan. Ang pananaw ng may akda ng nobelang ito. May problema ba? Hindi ko talaga mayugnay ang aking damdamin. Pero hindi ko na rin masyadong pinag-isipan. Basta nakalimutan ko na. Nagdesisyon na lang akong ipagtanggol ang sarili. Pero hindi ba nakalimutan ko na ngayon? Para hindi ka biglang makaalala at mamatay-matay. Kailangan mong sumama sa akin. Hindi mo kailangang lumaban. Wala akong interes sa'yo. Sumuko na ako. Sa loob ng maraming taon kasama siya. Naubos ang aking lakas. Nagalit ako. Bagamat masakit ang dila ni Andrea Reyes. Pero itinuturing ko siyang pamilya na hindi ako iniwan. Sige na. Tingin ko sa sarili ko, wala rin akong interes. Dinala ako ni Andrea Reyes pabalik sa pangunahing silid tulugan. Sanay na ginamit ang kadena upang itali kami. Tinupad niya ang sinabi niya. Natulog siya sa kabilang bahagi ng kama. Hindi pa rin ako makatulog. Andrea Reyes. Ang sarap pala matulog sa kama. Pagod si Andrea Reyes buong araw. At 2 beses pa siyang nagulat. Kaya ang sagot lang niya sa akin ay, matulog ka na. Kinaumagahan ng ika-4 na araw. Napakalinaw ng tunog ng banggaan sa tahimik na silid. Lalo itong naging malinaw. Napakagaan ng unang kilos ni Andrea Reyes. Ngunit malinaw pa ring umabot sa gilid ng aking kamalayan ang lamig ng kanyang paa. Wala akong klase sa umaga. Pwede bang hayaan mo muna akong makatulog ng maayos? Kumunot ang noo ko. Kusang ibinaon ko ang mukha ko sa unan. Bumangon ka muna at kumain ng almusal. Boses iyon ng isang babae. Gusto mong matulog? Matulog ka pagkatapos mong kumain ng almusal. Nakapikit ako, ngunit biglang gumana ang magulong isip ko. Paano nagkaroon ng babae sa dormitoryo? Kasunod nito, biglang nagbalik at nagkaayos ang mga piraso ng alaala. Parang napaso ako. Bigla akong napaupo sa kama. Maganda pa rin pala ang memorya mo. Naalala mo pa na wala kang klase sa umaga. Hindi ako sumagot. Nakaupo ako sa kama, lalo pang nalubog sa pagkabigla at pag-isip. 6 na taon na ang nakalipas mula sa araw ng paglabas ng talisman.
Ngunit ang babaeng nasa harap ko ngayon, pati ang kakaibang pakiramdam ng katawan ko, ay tahimik na nagsasabi sa akin na totoong 6 na taon na ang lumipas. May mali rito. Sobrang mali. Isa ba itong pagkawala ng alaala? Ang pananaw ng may akda ng nobelang ito. May problema ba? Hindi ko talaga mayugnay ang aking damdamin. Pero hindi ko na rin masyadong pinag-isipan. Basta nakalimutan ko na. Nagdesisyon na lang akong ipagtanggol ang sarili. Pero hindi ba nakalimutan ko na ngayon? Para hindi ka biglang makaalala at mamatay-matay. Kailangan mong sumama sa akin. Hindi mo kailangang lumaban. Wala akong interes sa'yo. Sumuko na ako. Sa loob ng maraming taon kasama siya. Ginising ang aking damdamin. Nahikayat. Bagamat masakit ang dila ni Andrea Reyes. Pero itinuturing ko siyang pamilya na hindi ako iniwan. Sige na. Tingin ko sa sarili ko, wala rin akong interes. Dinala ako ni Andrea Reyes pabalik sa pangunahing silid tulugan. Sanay na ginamit ang kadena upang itali kami. Matalim na tingin ang sumalubong sa bakanteng silid. Sino? Sino ang nasa loob ng silid? Kumusta, munting put? Wala ako sa silid. Nasa utak mo ako. Sa utak. Bungang pandinig. Senyales ng pagkabaliw. Hindi na ako makapagpakatatag. Tinanggal ang kumot at tumalon sa kama. Takbo ng walang sapin sa paa palabas ng silid. Hawakan ang ulo habang tumatakbo pababa ng hagdan. Para lang maitapon ang kakaibang boses. Si Andrea Reyes na kumakain ng agahan. Narinig ang takot na sigaw. Agad na iniwan ang kubyertos at tumakbo sa hagdan. Kaapak lang sa ilang hakbang. Ako'y bumunggo sa kanya. Ano ang nangyari? Mabilis na inikot ang tingin sa aking maputlang mukha. Para akong kumapit sa huling pag-asa. Hinawakan ang kanyang braso. Mabilis na pagsasalita. Nanginginig pa ang boses. Nakarinig ako ng kakaibang boses. Sabi nito, nasa utak ko daw ito. Andrea Reyes, may problema na ba talaga ako? Pagkabaliw. Nagkakaroon na ako ng bungang pandinig. Ano ang sinasabi mo? Ang boses mo. Nakunot lang ng bahagya ang noo ni Andrea Reyes. Nakatitig sa akin ng naguguluhan. Biglang natigil ang aking pagsasalaysay. Bingi ka ba? Nag-aalala ako sa'yo. Akala mo pa ako'y binubunggo mo. Malinaw na pumasok sa kanyang tainga ang tanong na ito. Natigilan si Andrea Reyes. Para siyang pinagtaksilan. Ang dami kong sinabi. Wala kang naintindihan kahit isa. Sabi ko, bingi ka. Pero ang galing ng pandinig mo. Nabalisa at nagalit ako. Panandalian kong nalimutan ang takot dahil sa galit. Wala ka talagang sinabing kahit ano. Amnesia at guni-guni. At mukhang nawawalan ka na rin ng kakayahang magsalita. Hindi na siya nagdalawang isip. Tara, punta na tayo sa ospital ngayon. At sa sandaling iyon, muli kong narinig ang boses na iyon sa aking isipan. Parang may pagpapatahimik. Huwag kang matakot, host. Hindi ako baliw. At wala ka ring schizophrenia. Ako si System 0137. System 0137. Tumigil ang aking pagpupumilit. Ang aking isipan ay napunta sa isang bagong direksyon dahil sa kakaibang salitang ito. Hindi ko namamalayan itong inulit. Host, tahimik at walang emosyon ang boses ng System 0137. Pasensya na. Dapat ay nakilala na kita kahapon. Pero dahil nagmamadali ang pulong, ngayon lang tayo nagtagpo. At saka, hindi mo direktang mababanggit ang presensya ko sa harap ng iba. Automatikong mababablock ang mga kaugnay na pahayag. Pwede tayong mag-usap sa banyo. Ito ay ligtas. At hindi ito ituturing na sakit sa pag-isip ng iba. Ganoon pala. Hindi si Andrea Reyes ang bingi. Ang mga salita ko ang nablock. Bigla kong naunawaan. Ang aking mga naninigas na ugat ay kumalma ng mahimala. At nakaramdam pa ako ng kakaibang pagkamausisa. Parang numero ng cellphone. Bulong ko sa aking isipan. Sandaling tumahimik ang System 0137. At pagkatapos ay isang emoji. Ang direktang nag-aaninag sa aking isipan. May mga meme pa. Nanlaki ang mata ko sa gulat. Muntik na akong sumigaw sa realidad. Marco Santos. Marco Santos. Ang tawag ni Andrea Reyes ang nagbalik sa akin sa realidad. Pinagmasdan niya ang mabilis na pagbabago ng ekspresyon ng mukha ko. Ang kaba sa kanyang puso ay umabot sa rurok. Ang pagkawala ng alaala kahapon. Parang pagtatakip na lalong nagpapakita. Ngayon naman ay nakatitig sa hangin. Hindi na ako maaaring magkaroon ng optimismo. Ayos ka lang ba? Kailangan na nating pumunta sa ospital ngayon. Ganap akong nagbalik sa aking katinuan. Nakita ko sa kanyang mga mata. Ang walang tagong pag-aalala at pagpapasya. Mabilis akong kumaway. Sinikap kong gawing normal ang aking ekspresyon. Wala. Medyo bad trip lang pagkagising. Medyo magulo pa ang isip ko. Kumain na tayo ng almusal. Gutom na ako. Nagduda si Andrea Reyes. Pagkatapos kumain ng almusal, bago siya pumunta sa opisina para magtrabaho, tumawag siya sa doktor ng pamilya. Habang sinusuri ako ng doktor ng pamilya, isang lalaking nasa gitnang edad ang sumugod na umiiyak. Manugang. Pakiusap, mamagitan kayo para sa akin sa binibini. Huwag akong tanggalin.
Ang aking isip ay 20 taong gulang pa lamang ngayon. Nakasaksi siya ng isang matandang lumuluhod. Nagmamadali siyang inunat ang kamay para buhatin. Tumayo muna kayo. Magsalita ng dahan-dahan. Manugang. Ang aking matatandang magulang ay kailangang buhayin ang 2 anak na lalaki. Nag-aaral pa sa kolehiyo. Talagang hindi ko kayang mawala ang trabahong ito. Mabilis na iniulat ng mga bodyguard ang sitwasyon ng villa. Kay Andrea Reyes. Bagong numero na pinalitan lang kahapon. Bianca Cruz. Sa araw ding iyon ay nakatanggap ng blacklist. Sa bahay. Talagang may nakatagong taksil. Bianca Cruz. Habang minamatyagan ng kumpanya. Galaw sa espiritual na mukha. At sa kabilang banda, parang may distansya kay Chen. Sinadyang manuyo. Akala niya ba ako si Andrea Reyes ay walang silbi? Narinig ko ang ginawa ng lalaki. Ang awa sa puso ko ay tuluyang nawala. Isang taong nagtraidor at maraming ibang relasyon. Iiwan sa tabi. Parang pagtatanim ng bomba. Masyadong mapanganib. Ngayon ay kaya mong ipagkanulo si Andrea Reyes. Bukas ay maaari ring ipagkanulo ang iba. Ngayon ay nagpapasa ng balita. Bukas baka pumatay na ng tao. Ikaw, ganitong uri ng tao. Hindi kayang gamitin ng pamilya Reyes. Babayaran ko ang sahod batay sa pamantayan ng merkado. Kung magpapatuloy kang magulo at makulit, ay dedemanda kita dahil sa paglabag sa alituntunin ng empleyado. Hihingi ako ng pinsala. Inuulit ng mga bodyguard ang aking mga sinabi ng walang palya. At isinasabay kay Andrea Reyes. Ang dating malamig na mukha ni Andrea Reyes ay unti-unting gumaan. Ipinakita ng resulta ng pagsusuri ng doktor ng pamilya. Na walang problema sa katawan, payat lamang. Ganap nang naging magaan ang loob ni Andrea Reyes. Sa mga nakaraang taon, ang pinakamasayang araw ko. Sana tumagal ang pagkawala ng memorya na ito. Magpanggap ka ng mas matagal, Marco. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ka na muling makakatakas. Mukhang tunay na nakalimot si Marco. Kaya huwag na siyang magising pa. Manatili ka sa akin magpakailanman. Manatili ka sa akin ng kusang loob. Bumalik sa silid tulugan at humiga. Simulang makipag-usap sa sistema sa kanyang utak. Maaari bang baguhin ang code name mo? Hindi alam ng iba. Akala nila dumating na ang delivery. Paano mo gusto na tawagin kita? Huwag mo akong tawagin kayo. Pakiramdam ko bata pa ako. Maaari bang baguhin mo ang iyong paraan ng pagsasalita? Masyadong kalmado. Malamig. CJ. Pwede ayusin. Ano sa palagay mo ang masiglang palakaibigan? CJ. Wag lang parang robot. Kundi wala talaga akong gana makipag-usap. Tungkol naman sa pangalan. Magpakilala ka muna. Anong mga kakayahan mo? Galing ako sa departamento ng bida. Ang pangunahing misyon ay iligtas ang bida. Sa madaling salita, para tumulong sa'yo. Anong kailangan kong iligtas? Si Andrea Reyes ba ang pumipigil sa akin? O si Bianca Cruz ang nananakit sa akin? Host, may sasabihin muna ako sa'yo. Kailangan mong maghanda. Ang mundong ginagalawan natin ay isang nobela pala. Ito. Alam ko. Paano mo nalaman? Hindi dapat Kakadating ko lang. Wala pa akong nasasabi. Sinabi ba sa'yo ng ibang karakter? Sabi nila naniwala ka kaagad. Hindi rin tama. May gusto ka bang sabihin? Nakikita ko ang mga komento. Ito ba ay bug ng sistema ninyo? Nagkamali. Kahapon lang dumating pinaalis para sa pulong. Hindi sinasadyang na-activate ang komento. Kaya sa pamamagitan ng mga komento, naunawaan mo na ang mundong ito. Hindi naman. Ang mga komento buong araw puro laro o away. Kaunting impormasyon lang ang kapaki-pakinabang. Alam ko lang na ako ay isang bida na mahilig sa pag-ibig. Si Andrea Reyes ay anak na babae at kontrabida. At may bida na laging nandaraya. At ako, huwag mong sabihin yan tungkol sa sarili mo. Ang bida ay dapat may tiwala. Dapat malakas. Ang mundong ito ay isinilang dahil sa anak na babae. Ang bida at ang anak na babae. Talagang dapat seryosong pintasan. Sigurado ka bang ako ang sentro ng mundo? Ngunit bakit ang mga mapagkukunan, koneksyon at benepisyo? Lahat ay napunta sa pangunahing babae. Payat pa rin ako ngayon. Kinasusuklaman ko ang sarili kong buto na nakakasakit. Ito ay isang napakatandang nobela. Noong panahong iyon, uso ang mas malungkot, mas bago. Ang pattern ng pagkawasak ng pamilya at pagkamatay. Ngunit ngayon ang istilong ito ay hindi na uso. Ang mundo ng nobela ay umiikot ng paulit-ulit. Ngunit sa mga nakaraang pagkakataon, ang maliit na mundong ito ay unti-unting lumilihis sa landas. Lalo na noong huling pagkakataon. Nag-black si anak at pinatay ang babaeng bida. Sa huli, nagpakamatay siya sa harap mo. Lahat ng pangunahing karakter ay namatay. Nag-restart ang mundo. At sa pagkakataong ito, ang mga galaw ni anak ay nagkaroon ng abnormalidad. Teka, ano ang sinabi mo? Namatay ako. Hindi ba ako ang lalaking bida? Paano ako namatay? Sino ang sentro ng mundong ito? Ang babaeng bida ay anak ng otor. Ang lalaking bida ay ampun lang, di ba? Bakit kailangan kong mamatay? Kailangan ko bang mamatay? Bago mamatay,
Kailangan ko munang isama si Bianca Cruz na matandang babae. This is it. Na-detect ng System 0137 ang kaguluhan. Alarm. Host, pakikalmahan mo ang sarili mo. Kami ang sistema ay narito para tulungan ka. Tulungan kang makamit ang happy ending. Lene, kung ang kailangan ay iwasto ang orihinal na kwento. At magkaroon ng perpektong wakas para sa akin at kay Bianca Cruz. Mas mabuti pang patayin ko na siya ngayon. Sino ang nandidiri sa ganitong wakas? Sino ang may gusto sa ganoong babae? Kung ganoon, makisama siya sa kanya habang buhay. CJ, kumalma ka. Ang departamento ng lalaking bida ay lubos na kailangan. At, hindi na uso ang dating sistema ngayon. Maaari kang magpasya. Iyong wakas. Maaaring piliin ang babaeng pangalawa na umangat. O kaya ay sundan ang walang si na malaking lalaking bida na landas. Ganyan na lang. Sana magkaroon ako ng masayang wakas na puno ng pagkakaisa. Tatawagin kitang ipagkakaisa ni. Ano sa tingin mo? Opo, host. Ang layunin natin ay kaligayahan at kasiyahan. Magtulungan tayo ng maayos sa hinaharap. Hindi mo pa sinasabi kung ano ang mga kakayahan mo. Paano mo ako tutulungan? Ang kakayahan mong magkomento ay tulong at pananakit din. Araw-araw silang nag-aaway, nakakainis. Pagkakaisa, humingi ng tawad. Pasensya na, host. Ipapatay ko siya ngayon. Kung gusto mo siyang panoorin sa susunod, maaari mo siyang i-adjust muli sa banyo. Kailangan mong kumpletuhin ang pangunahing kwento upang makamit ang iyong kaligayahan. Sa bawat yugto ng pag-unlad, magbubukas ang premyo. Ang pinakamalaking premyo ay ang pagtanda ng magkasama. Kung wala kang siye, mag-isa ka ring makakarating ng ligtas sa dulo ng buhay. Ang pagtanda ng magkasama ay itinuturing na malaking premyo. Kung sakaling malas ako, at ipagkanulo ulit ng aking napili. Ano ang gagawin ko? Maaari mo siyang palitan anumang oras. Ang taong muli mong pipiliin ay magmamana ng malaking premyo na ito. Sistema ng lalaking bida ay lagi unang ilalagay ang lalaking bida. Medyo nasiyahan ako. May tanong pa ako. 2 araw lang ang nakalipas, nag-aaral pa ako sa kolehiyo. Ngayon 4 na taon na akong kasal. Bakit ganito? Ito. Makinig ka sa aking pagdadahilan. Mali. Makinig ka sa aking paliwanag. Sa simula ng kwento, dinala kita sa punong tanggapan upang ikonekta ang iyong utak. Siyempre, ang karakter ng nobela ay hindi makakaalala sa punong tanggapan. Inabot ako ng mas matagal na oras sa pag-upgrade ng sistema. Dapat ay nakarating na tayo 6 na taon na ang nakalipas. Nalag ang network ng punong tanggapan. Naantala ang aking pag-upgrade. 1 araw sa punong tanggapan. 1 taon sa maliit na mundo. Gusto kong bumalik. Kahit man lang noong kasal ka pa lang. Pero hindi ako nakabalik. At napunta pa ako sa mas masahol na kasalukuyan. Nasaktan ng katawan at puso. Ako ay isang kolehiyala. Ikaw din ba? Pero napakawalang kwenta. Ano ba ang na-upgrade mo? Ako ay ngayong taon. Bagong graduate na sistema mula sa universidad. Ikaw pa ang una kong host. Ano? Maasahan ka ba? Sa tingin ko ay hindi ako gaanong maasahan. Simula ngayon ay nagdududa na ako sa kakayahan mo. May tiwala ako. Naniniwala ako na magiging masaya ka. Naitanong ko. Ang mundong ito ay walang dahilan. Nawala ang 6 na taon. Kaya ang 6 na taon na ito. Nandito ba ako o wala? Pero ang mundong ito ay mayroon sa akin. At patuloy pa ring sumusunod sa nobela ang istorya. Ang 6 na taon ay pinapatakbo ng programa ng mundo. Sikat na tawag ay otomatikong kontrol. Kung ganun ay kaya na itong kontrolin ng otomatiko. Bakit kailangan pa ako? Sa teorya, ang plot ng nobela ay, susundan ko rin ang landas na ito. Ang otomatikong kontrol ay susunod din sa programang ito. Ano ang pagkakaiba ko rito? At ito ay sobrang layo. Sa aking tunay na personalidad, hindi talaga ito katulad ng kaya kong gawin. Ang pagkakaiba ay nasasaktan ang katawan ng otomatikong kontrol. Walang pakiramdam ng sakit. Walang emosyon. Walang pag-iisip. Pero ikaw ay mayroon. Dahil may pag-iisip ako. Paano ako gagawa ng napakabobo na bagay? Hindi iyon ako. Talagang hindi ako. Ang ibang tao ay sumusunod sa script hanggang matapos, pagkatapos ay humihinto. Iba ka. Ang simula at wakas ay hindi kontrolado ng plot. Mabuhay kung paano mo gusto. Ang gitnang bahagi lamang ay ang plot. Ang taong kinokontrol ay hindi talaga ako. Isang puppet lang na may tali. Mabuhay ayon sa script na isinulat ng iba. Hindi ito na kung ano ang gusto ko, iyon ang gagawin ko. Ang ako sa loob ng plot ay ganap na ibang tao kumpara sa akin. Ang kanyang mga iniisip, ang paraan ng paggawa ng mga bagay. Hindi ko talaga maintindihan. At hindi ko magawa. Nagpapakulang sa akin ng paulit-ulit. Paulit-ulit. 1 beses ay sapat na. Hindi posible na sa bawat pagkakataon ay ganito katanga. Sa tingin mo, ang nasa script ay hindi ikaw. Normal lang iyon. Ang taong nakatali ng plot ay hindi talaga ang tunay na ikaw. Tanging ang paraan ng pamumuhay mo ayon sa iyong kalooban. Iyon ang tunay na ikaw. Kahit ano paman. Hindi ko aminin na ang 6 na taon na iyon ay akin.
Napakabobo. Hindi ko magagawa ang ganoong bagay. Tama nga pala. Ano ang kakayahan mo? Ang kakayahan ko ay ang pagbalik sa nakaraan. 3 beses. Ngayon, ibalik mo ako sa 6 na taon ang nakalipas. Magsisimula tayo ng misyon mula 6 na taon ang nakalipas. Pagbalik sa nakaraan. Maaari lamang sa maikling panahon. CJ, itago muna ang kakayahang ito. Ano ang gantimpala sa yugto ng pangunahing misyon? Sabi mo ito ang pangunahing misyon. Ibig sabihin, bukod sa pangunahing misyon, mayroon pang side mission, tama ba? Ang gantimpala ay isang blind box. Ano ang maaaring makuha? Hindi ko rin alam. Ang side mission ay batay sa mga taong makakasalubong mo. Ibinibigay ng random. Maaari mong piliin kung gagawin o hindi. Mukhang kawili-wili ito. Sa pagkakataong ito, matagumpay na nakuha ang proyekto. Ilalagay sa bulsa ang proyektong tiyak nakikita at hindi malulugi. Ibig sabihin, ang pamilya Reyes ay nasa sa gitna ng maraming kumpanyang nahihirapan sa simula. Makakalagpas sa pagkubkob. Nang gabing iyon, nang malaman ni Bianca Cruz ang resulta, ikinalong sarili sa gusali ng Cruz. Sa loob ng opisina ng presidente sa tuktok na palapag. Ang buong palapag ay siya na lang mag-isa. Ang email ng abiso ng resulta ng bid ay nanatili ng malamig sa screen ng computer. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang tumayo. Naglakad papunta sa bintana mula sahig hanggang kisam. Tinitigan ang nagniningning na tanawin sa gabi ng Haishi. Ang lugar na ito na inakala niyang malapit nang mapasailalim sa kanyang kontrol na mapa ng negosyo. Ngayon ay tila pinagtatawanan ang kanyang kawalan ng kakayahan. Nagsimula siyang mabaliw na magbasag ng mga bagay. Pagkatapos maglabas ng galit, nakatayo sa suot na suit sa gitna ng kabuluhan. Maluwag ang mahabang buhok. Ang mga palupot na buhok sa noo ay basang-basa sa pawis. Lumiwanag ang screen ng kanyang telepono. Ipinapakita ang tawag ng kanyang fiance na si Kiibay. Hindi siya sumagot. Tanging tinitigan ang kumikislap na pangalan. Malamig ang tingin. 3 buwan na ang nakalipas. Upang makuha ang bid ng gobyerno. At makuha ang 500 milyong tulong pinansyal mula sa pamilya Ki. Si Bianca Cruz ay pumirma ng isang kontrata ng taya kay Kiibay. Kung magtagumpay ang proyekto, ang pamilya Ki ay makakakuha ng 15% na bahagi. Kung mabigo ang proyekto, siya sa loob ng 3 taon sa 20% na taunang interes ay babalik sa principal at interest. At ginamit ang kanyang 8% na orihinal na equity bilang sangla. Siya ay nagbigay din ng pledge sa kanyang ama na si Cruz Fengtai, na isang written pledge. Sa labas ay may mga anak sa labas. Ang pagkatalo na ito ni Bianca Cruz ay ganap na nag-alog sa kanyang posisyon. Kinabukasan ng umaga, si Bianca Cruz ay pilit na inayos ang kanyang kalooban. Sinubukan na muling buuin ang kanyang puwersa. Siya ay nakipag-ugnayan sa ilang mga dating. May isang kooperasyon ng maliit at katamtamang tech company. Nagsimulang itulak ang ilang kapanapanabik na proyekto. Umaasang gamitin ang panandaliang pagganap upang mabawi ang tiwala ng ama. Sa oras ng tanghali, ang ama ni Marco Santos. Ang tawag ni Roberto Santos ay dumating sa tamang oras. Pagkatapos ng ilang pagsaway at panggigipit, nagpatay ng tawag. Ang ngiti sa mukha ni Bianca Cruz biglang nawala. Ang tingin ay malamig at nakakatakot. Pagkalipas ng ilang segundo, ang cellphone ay mariing inihagis sa bagong palit na desk. Matandang Soro. Naglakas loob. Isa-isa. Lahat ay gustong yurakan ako sa oras na ito. Dahil nasakop ni Andrea Reyes ang proyektong Conquest. Naging mas abala. Ngunit kahit gaano siya kaabala, susuriin niya agad. Ang bawat oras na ipinapadala ng bodyguard. Mga balita tungkol sa aking kalagayan sa bahay. 3 oras na. Hindi ako lumabas ng kwarto. Si Andrea Reyes ay laging napakaalaga sa akin. Nabalisa ang kanyang puso. Pakiramdam ay may mali. Kapag tahimik ang bata, tiyak na may ginagawang kalokohan. Pinasundo niya ang bodyguard na kumatok sa pinto. Pumunta sa villa at tingnan kung ano ang ginagawa ng binata. Binata, nasa loob ka ba? Naglalaro ako ng laro. Ano yon? Ang binata ay nasa loob naglalaro ng laro. Walang problema. Nang marinig ni Andrea Reyes na wala akong problema, kumalma ang kanyang balisang puso. Sa mga sumunod na araw, si Andrea Reyes ay nagtatrabaho sa kumpanya sa araw. Patuloy akong naglalaro ng laro sa bahay. Sa panahong iyon, gusto kong lumabas. Lahat ay tinanggihan ni Andrea Reyes. Sa gabi, ang dalawa ay magkakabit sa pamamagitan ng isang gintong kadena. Nakahiga sa 2 dulo ng malaking kama. Mga 1 metro ang layo. Ang tanging hindi maginhawa ay, dahil gusto kong mapabilis ang pagtaba. Araw-araw kumakain ng ilang dagdag na pagkain. Bago matulog, kumakain din at umiinom. Sa gabi, pag-ihi, gigising si Andrea Reyes. Nagigising si Andrea Reyes sa kalagitnaan. Mas lumalala ang tulog. Pagkatapos ng ilang panahon, sa totoong kumpanya, tahimik na kumakalat ang balita na pinahirapan ko raw ang kanilang siyo na dalaga. At sobra akong nanggulo.
Si Bianca Cruz ay gustong mabawi muli ang tiwala ng kanyang ama. Kaya abala siya sa pakikipagtulungan sa maliliit na kumpanya. Sa bidding sinigawan ako. At nasayang ang oras. Siya ay naiinip na. Pero akala niya sa huli ay susunod pa rin ako. Pinigil ko si Andrea Reyes. Hindi siya pinapasok. Inakala niyang nasa puso ko pa rin siya. Nagtatampo lang ito. Pero walang kwenta ang mga tauhan niya. Kahit hindi dumating si Andrea Reyes. Natalo pa rin ang proyekto. Nang malaman niya na naospital ako para tulungan siya. Nag-text siya para kamustahin ako. Hindi ako sumagot. Akala niya pinaghihigpitan ako kaya hindi ako nagparamdam. Kaya nag-text siya sa lumang numero ko ng ilang beses. Para may ebidensya sa susunod. 2 linggo na akong napadpad sa mundong ito. Ang panibagong saya noong una ay naubos na sa ganitong nakakulong na araw. Tuwing magmumulat ng mata, ito lang ang silid. Marangya ngunit malamig na kwarto. Nag-scroll ng short videos, pinapanood ang buhay ng iba. Kumakalam ang daliri sa kakascroll. Nakahiga ako sa kama. Inihagis ang phone at sumigaw ng system. System, pwede pa bang buksan ang main mission at mga naunang gawain? Wala akong makita kahit isang tao. Araw-araw nasa kwarto naglalaro. Sobrang boring, mamatay na ako. Host, ba't hindi tayo tumakas ng palihim? Ikaw, kung tumakas ka, hindi ba't pareho lang sa orihinal na kwento? Ang orihinal na kwento ay ikinulong ako ni Andrea Reyes. Gusto kong tumakas. Tapos sasaktan ako ni Bianca Cruz. Muling mahuli ni Andrea Reyes. Ang katawan ko ay mahina. Kung tatakbo ako, baka mamatay ako sa kalagitnaan. Tama ang sinabi mo. Kaya magpagaling ka muna. Ang katawan ay puhunan. Kahit anong gawain, kailangan ng magandang pangangatawan. Tama. Tungkol sa pag-aalaga ng katawan. Host, kung maibalik mo ang timbang mo sa normal na estado, iyon ay maituturing na natapos ang unang yugto ng misyon para sa kaligayahan. Ano? Maganda, ang pagpapalusob ng katawan ay bahagi rin ng pagtupad sa layunin. Masayang wakas. Ang kalusugan ng isip at katawan ang unang hakbang. Ano ang pamantayan ng kalusugan? Kailangan ng ilang indikator na tugma sa pamantayan ng kalusugan. Walang ibang sakit. Host, para sa iyo, ang ibig sabihin ay dagdag timbang. Nagsumikap ako ng kalahating buwan, ngunit tumaba lang ako ng 3 hanggang 4 na kilo. Host, ang taas mo ay 188.8 sentimetro. Ang timbang mo ay dapat kahit 140 na kati. Ang mas mababa sa halagang ito ay hindi malusog. Tiningnan ko ang aking payat na katawan at tumango. Inihagis ko ang aking telepono. Simula ng unang bahagi. Kumain pa ako ng kaunti. Sandali, bababa ako. Hanapin si Nani Wang. Nani Wang, simula ngayon, gumawa ka ng mga pagkain para tumaba at magpalakas ng katawan. Kahit anong pampalakas, gawin mo. CJ, huwag kang mag-alala, binata. Tiyak na lalakas at tataba ka. Pero, parang mali ang pagkakaintindi. Sa hapunan, nakita ko ang masasarap na pagkain. Nagsimula akong kumain ng marami. Ang tingin ni Andrea Reyes. Pumalibot sa mesa. Inihaw na talaba. Medium well steak. Sariwang hilaw na isda sa dagat. Itlog na may birdeng kutsay. 10 complete nourishing soup. At may kasamang goji berry tea. Ang kombinasyon na ito ay talagang kakaiba at kapansin-pansin. Binibini. Ito ay espesyal na inutos ni Gaye ngayong hapon. Sinabing simula ngayon. Gagawa ng mga pagkaing pampalusog para sa dugo at katawan. Nag-alala si Guye. Napakibot ang labi ni Andrea Reyes. Tumingin siya sa akin. Ako ay abala sa pagkain. Isang kamay ang humahawak ng talaba at sinisipsip ng malakas. Ang kabilang kamay ay sumandok ng karne ng baka. At inilalagay sa bibig. Pumikit si Andrea Reyes. Pinauwi muna si Wang Ma. Elnen, masarap. Ang galing ng luto ni Wang Ma. Ang sabaw ay napakasarap. Nagbelch ako ng walang hiya. Tumingin si Andrea Reyes sa aking mga mata. Ang nakikita niya ay paghanga lamang sa pagkain. Wala nang ibang malalim na kahulugan. Bigla niyang naisip na ang kanyang naisip kanina ay medyo nag-iisip ng labis. Kinuha niya ang chopstick na may natural na ekspresyon at nagsimulang kumain. Kumain ka na. Ang dami naman. Kung hindi mo kakainin, ako na ang ubos lahat. Pagkasabi niya, naglagay na naman siya ng isang mangkok na puno ng sabaw para sa sarili. Para ipagpatuloy ang plano sa karne ng tupa hanggang dulo. Pinagmamasdan ako ni Andrea Reyes na parang bagyo kumain. Nagsisimula na namang kumibot ang kanyang talukap ng mata. Biglang paalala ni Zhuangzi. Kumain ka ng kaunti. Labis na pagkain at pag-inom. Mag-ingat baka maulit ang dati. Baka hindi kayanin ng tiyan mo at maospital. Hindi naman. Sa isip ko, masaya kong kinakalkula ang pagkain na ito. Kung gaano karaming gramo ng taba ang madadagdag. Si Tuan Yuan ay real-time na sinusubaybayan ang intake. Sa ngayon, malayo pa sa warning line. Alam ko naman ang limitasyon ko. May inuman, 1 piraso ng kutsay. Si Andrea Reyes ay nakatingin sa akin na masayang kumakain. Sumabay din siya sa pagkain ng marami. Madilim na ang gabi.
Siya ay nakahiga sa hindi kalayuan sa akin. Sa kama na mahigit 1 metro ang layo. Ang temperatura ng kanyang katawan ay mas mataas kaysa karaniwan. Ang kanyang damdamin ay tahimik na gumagalaw. Kamakailan ang anyo ni Marco ay talagang katulad ng taong nakalimot sa lahat ng nakaraang mga taon. Hindi ito mukhang sadyang ginagampanan. Ang ganitong pagkakahiwalay at pagiging walang pakialam ay hindi talaga kayang gampanan ng ganito katagal. Ganito katotoo. Ang mga iniisip ni Andrea Reyes ay hindi sinasadyang lumipad pabalik bago siya maging 20 taong gulang. Lumipad pabalik sa panahon ng kabataan at kasariwaan. Ang mga damdaming matagal nang natuyo at nalanta. Sa harap niya na nawalan ng alaala, ay biglang tahimik na nabuhay muli. Ang pusong iyon na nag-aalab na kumilos, ay muling naging nagmininas na apoy sa puso. Ngunit paano kung mahuhulaan ang pagpihit-pihit sa kanyang puso? Sa simula, ay talagang tutol ako na makasama siya sa iisang silid, at matulog sa iisang bahay. Sa kalahating buwan na pagsasama, ako ay unti-unting natiyak, na si Andrea Reyes ay ayaw lang na ako ay makipag-ugnayan kay Cruz Chan. Buong puso niyang pinoprotektahan ang aking kaligtasan. Bukod dito sa ibang mga bagay. Dahil kumakain ako ng marami araw-araw, ang timbang ko ay naging mas mabigat. Ang mga braso at binti na dating medyo payat, ay nababalutan ng isang dagdag na layer ng taba. Isang umaga, tahimik akong tumayo sa timbangan, at nakita ang karayom na matatag na tumigil sa isa-isa serogin. Hindi ko napigilang mapangiti. Tumingin ako sa sarili ko sa salamin, kaliwat kanan. Ngunit si Andrea Reyes na sumasabay sa aking pag-unlad. Sa kanyang katawan ay tahimik na nagliyab. Isang nagbabagang apoy. Sa simula, hirap lang siyang matulog sa gabi, sapagkat hindi naman mahina ang kanyang katawan. Sa kalaunan ay naging isang nakatagong pagdurusa. Madalas siyang biglang nagigising sa kalaliman ng gabi. At sa pamamagitan lamang ng mahinang liwanag, tahimik niyang tinitigan ako na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Wala akong kamalay-malay dito. Sa aking pagkakagising na ganap na gising, ang init na nararamdaman niya sa kalooban. Sa huli ay naging pagtanggap na lamang. Bahala na, dapat dahan-dahan na lang. Hindi niya ako magawang gisingin mula sa mahimbing kong tulog. At ayaw rin niyang pilitin ang sarili sa malamig na paliguan. Lalo na't hindi niya maipaliwanag sa akin. Muling dumating ang pamilyar na init ng gabi. Mas matindi kaysa dati. May mga buti ng pawis sa noo ni Andrea Reyes. Dahan-dahan niyang inangat ang kumot. Kinuha ang susi at binuksan ang kadena sa kanyang kamay. Ako'y tulala at gusgusin. Gumulong ako ng isang beses sa gitna. Halos dumikit ang aking balat sa kanya. Parang takas siyang sumugod sa banyo. Gustong hugasan ang mga kakaibang naiisip. Pagkagising ko kinaumagahan, wala akong ideya sa nangyari kahapon. Gaya ng dati, bumangon, bumaba at kumain. Tiningnan ako ni Andrea Reyes na araw-araw ay gumaganda ang kutis. Masaya siya sa puso. Andrea Reyes, sobrang boring sa bahay. Gusto kong lumabas. At saka, sa tingin ko kailangan ko ng trabaho. Araw-araw akong parang alagang hayop sa bahay mo. Hindi naman ito maganda. Nang marinig ni Andrea Reyes ang paglalarawan ko sa sarili, napangiti siya ng bahagya. Si Achen ay parang dati pa rin. Iyan pati sarili kayang murahin kapag galit. Alam kong ayaw mo akong palabasin. Pero parang inaamag na ako sa bahay. Hindi na ako si Joe Chen na iyak-iyak dahil sa babae. Ako na si Joe Chen na 20 taong gulang. Gusto kong umunlad, magsikap at maging positibo. Gusto kong magkaroon ng trabaho. Kahit anong trabaho ay okay. Kung hindi ko alam, pwede naman akong matuto ng dahan-dahan. Ayokong manatili na lang sa bahay na inaalagaan mo. Parang pakiramdam ko ay isa akong pusa o aso. Hindi parang tao. Ang galing mo, bida. Ito ang totoo mong pagkatao. Talaga namang hindi ikaw ang nasa ilalim ng takbo ng kwento. Tignan mo kung paano ka purihin ng mga komento. Gusto kong maging Panginoon ng sarili kong buhay. Hindi kailangang maging sobrang galing. Ngunit dapat may karapatan akong magpasya para sa sarili ko. Gawin ang gusto mong gawin. Ang gusto ko ngayon ay magtrabaho. Makibahagi sa lipunan. Maging malaya at may sariling desisyon. Maging muli ang aking sarili, si Achen. Matagal ko nang hindi nakikita. Yehe. Maging katulong ka ako at araw-araw kang sumama sa akin. Wala nang ibang opsyon. Ngayon hindi ka masaya, nagtatampo. Ano ang tingin mo? Ano ang ekspresyon mo? Ano ang ugali mo? Alam ko na. Pumayag na ako. Gusto kong makasama ka araw-araw, 24 oras. Pakiramdam ko. Masaya ka ba sa dahilang ito? Hindi ba ako natatakot na dayain mo ako? Kung sakaling gamitin mo ang trabaho. At lihim na hahanapin si Bianca Cruz. Sa huli magpapakamatay ka at kailangan pa kita iligtas. Katatapos ko lang isipin. Sa nakaraang ikot na sinabi ng kasamahan. Pinatay niya si Bianca Cruz at sumama sa akin. Sa totoo lang. Hindi ko talaga iniisip na magugustuhan ako ni Andrea Reyes. Dahil lang pangkaraniwan ang relasyon namin. Kahit sa simpleng almusal ay nag-aaway kami. Sa unang 20 taon ng buhay namin, madalas itong mangyari. Ilang salita lang ay nag-aaway, ilang away lang ay nagkakasundo.
Mahirap para sa akin isipin kung bakit siya gumawa ng ganoong desisyon. Si Andrea Reyes ba ay may sakit tulad ni Bianca Cruz? Kailangan mamatay muna ang tao bago maintindihan ang sariling puso. Saka lang magsisisi. Alam ko na. Maging katulong mo na lang ako. Nang huminto ng maayos ang itim na sasakyan sa harap ng gate ng Reyes. Ang mga empleyadong dumadaan ay hindi namamalayang bumagal ang lakad. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Ang unang bumaba ay ang kanilang. Ang karaniwang malamig na ekspresyon ng babaeng presidente. Agad na nahuli ng lahat ang tingin sa kanya ng malalim at mahigpit. Si Andrea Reyes ay sa mga titig na nakatuon sa paligid. Parang hindi narinig. At hinawakan ang kamay ko patungo sa elevator para sa presidente. Pagkatapos ay sumabog ang hindi mapigilang bulungan. Ilang matatapang na empleyado ay mabilis na naglabas ng cellphone. Sa grupo ng chismis ng Reyes, nag-spam ng mensahe. Anong nangyari? Ziu, hindi mo kailangan, kaninong lalaki ang darating? Marco Santos. Iyong laging isterikal sa alaala. Ang Marco Santos na tanging si Bianca Cruz ang nasa mata. Si Andrea Reyes ang magdadala sa kanya sa kumpanya. Nakatitig sa tunog ng muling pagbukas ng pinto ng pribadong elevator ng presidente. Si Andrea Reyes ang unang lumabas. Sumunod sa kanya ay ang mga empleyado ng aking palapag na biglang umayos ng upo. Pumunta sa aking opisina. President Reyes. Agad na pinakalma ni Zuzu ang kanyang isip. Pagkatapos ay sumunod. President Reyes. Ginoong asawa. Magandang umaga. Ano ang iyong utos? Hindi na hinintay si Andrea Reyes na magsalita. Itinaas ko na ang aking mukha. May dalang isang kasiyahan na hindi bagay. Pakiusap, tulungan mo akong mag-ayos ng isang workstation. Mula ngayon, magtatrabaho na ako dito. Nagkakaroon ba ako ng guni-guni sa pandinig? Kung hindi, bakit ko maririnig? Ang palaging nagdudulot ng gulo sa kumpanya na ito na asawa ng presidente, ay nagsasabing gusto niyang pumasok sa trabaho. Ito ay parang isang masamang balita. Nilingon niya si Andrea Reyes nang hindi sinasadya. Hinahanap ang kumpirmasyon sa pamamagitan ng mga mata. Bahagya lamang tumango si Andrea Reyes na halos hindi napansin. Magdagdag ng isang mesa sa loob ng aking opisina. Magsimula muna sa simpleng panahon ng pag-aaral sa trabaho. Hindi pwede. Gusto kong maupo sa labas. Kasama ang lahat. Sundin ang sinabi ko. Gawin mo agad. Ang aking kahilingan ay hindi naaprobahan. Nasa inaasahan din naman. Si Andrea Reyes ngayon ay isang ganap na diktador. Kung maglakas loob kang lumabas ng palihim sa ilalim ng dahilan ng pagtatrabaho. Pagkatapos, huwag mo nang asahan na makakatapak ka pa sa labas ng bahay. Pagkalabas ko pa lang ay nakasalubong ko na ang mga mata ni Shoshi sa labas. Hindi na mababawi ng lubos. Ang mga mata na puno ng chismis. Nagtagpo ang mga tingin ng dalawang panig sa hangin. Biglang naging kakaiba at nakakahiya ang kapaligiran. Ngunit ako naman ay parang nakahanap ng organisasyon. Agad na namukadkad ang isang malaking ngiti sa mukha. Lumapit siya ng kusa. Malinaw ang boses. Magandang araw sa inyo. Kumusta? Mula ngayon, magkakasama na tayong magkatrabaho. Ako ay baguhan sa opisina. Wala akong alam. Umaasa ako sa inyong tulong. Dapat lang. Napakabait ninyo. Para akong walang napapansin sa mga yon. Ang mga mapagsiyasat na tingin. Mabilis akong nakisama sa ilang kwentuhan. Ang dating tensyonadong kapaligiran ay lumuwag na rin. Hindi na napigilan ng mga empleyado ang kanilang pag-usisa. Mainat na sumubok. Pwede bang magtanong? Kayo po ni Ma'am Andrea. Kumindat ako at sumagot ng natural. Magkababata kami. At dati kaming magkaklase. Ganoon pala. Napagtanto ng lahat. Magkababata pala sila. Sino ba talaga siya? Si Zuzu kasama ang mga tauhan ng logistics. May dala silang mga bagong mesa, upuan, at computer equipment. Lumapit sila. Nang makita ako na napapaligiran. Ginoong Reyes, bakit wala ka sa opisina ni Ma'am Andrea? Huminto si Zuzu at may paggalang na nagsalita. Ang dalawang salitang Ginoong Reyes ay parang itinapon sa kalmadong. Mga bato sa lawa. Siya ba ay ikaw? Para lamang sayo. Magsasalita ng mahina tungkol sayo. Biglang natahimik ang buong lugar. Ang Ginoong Reyes na ayon sa chismis ay napakasama ang relasyon kay Ma'am Andrea. Talaga nga. Ang lalaking maaaring sumama kay Andrea Reyes ay ang Ginoong Reyes lamang. Ang galaw na ito ni Binibining Reyes. Hindi ko talaga maintindihan. Ang hindi nila alam ay ang espesyal na bahagi ng opisina ng presidente. Sa likod ng on-way na salamin, si Andrea Reyes ay nakatayong tahimik. Ang kanyang tingin ay dumaan sa salamin at nakatutok sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng masalimuot na damdamin. Matagal na pinagmamasdan. May natitira pang pilit na pinipigilang pagnanais na maging kasamahan sa labanan. Kamakailan, si Marco ay napakasunurin. Kahit na may liksi at sigla noong siya ay 20 taong gulang. Halos walang kapintasan. Ito ay maaaring isang mas matalinong pagpapanggap ni Marco. Kailangang mahanap agad ang kahinaan. Punitin ang maskara ni Marco. Ngunit gaano ko kaya nais na lahat ng ito ay totoo? Sana ang oras ay tumigil dito. Sana si Marco ay ganito magpakailanman.
Ang Marco nang umingiti sa akin, na nakikipagtalo sa akin. At pagkatapos na maasar, tumatawa lang ng hehe na parang tanga. Mabilis ang kilos ni Zuzu. Mabilis na inayos ang aking workstation. Bagong computer. Kumpletong mga gamit pang opisina. Lahat naroon. Nagkaroon na ng sariling teritoryo. Tila sobrang focus ako. Buong umaga kang nakaupo ng maayos sa harap ng computer. Minsan nakatitig. Minsan nagtatype sa keyboard. Sobrang seryoso na parang hindi normal. Bianca, anong ibig sabihin ng report na ito? Ano ang mga numerong ito? Paano ayusin ang layout ng dokumentong ito? Bakit ang pangit ng pagkagawa ko? Hindi naman ito itinuro sa eskwela. Wala akong karanasan dito. Ang pangit ng template ng ET na ito. Nakakadiri ang kulay. Sinusunod ko ang prinsipyong sariling gawa. Sariling sikap para maging sagana. Nagsimula akong palihim na maghanap sa cellphone. Kung talagang hindi maintindihan, tumawag agad kay Bianca para sa tulong sa labas. Buong araw na puno ng pagsubok. Matapos ang proyekto, natapos ang ilang mga pangunahing gawain. Inilimbag ni Andrea Reyes ang aking isinumiteng dokumento. Itinuro gamit ang dulo ng panulat. Dito, hindi lohika lang daloy. Dito, mali ang sanggunian ng datos. May format na hindi sumusunod sa pamantayan ng kumpanya. Lumapit ako upang tingnan ang pagpapaliwanag sa papel. Mahina at matyaga ang kanyang boses. Hindi ko na malayang sumunod ako sa kanyang takbo ng pag-isip. Pinanood ko siyang magbago at mag-adjust sa real time. Ginaya ko ang logic ng paglutas ng problema niya. Unti-unting nagdilim ang labas ng bintana. 5:00 ng hapon, biglang tumunog sa isip ko ang oras ng pag-uwi. Kanina ito do-focus pa ako. Parang biglang nabuhayan ng sigla. Lumiwanag ang mata ko. Mabilis kong sinisave ang file at pinatay ang computer. Para akong water flow, sunod-sunod ang dalaw. Napasigaw ako sa tuwa. Tumayo na ako, dahan-dahan akong magbibihis. Joe Chen, hindi mo na ba gusto ang mga revision mo? Bukas na lang baguhin. Sabi ng labor law. Oras na ng pag-uwi. Dumiretso akong tumakbo palabas ng opisina. Naiwan ang mga empleyadong tahimik na nakatingin. May indit sa kanilang mga tingin. Sino ba namang hindi gustong umuwing eksaktong oras? Pero ang kalayaan ko'y hindi naman panandalian lang. Pasensya, hindi pwede. Espesyal na inutos ni President Reyes. Hindi ka pwedeng umalis ng kumpanya ng mag-isa. Andrea Reyes, gusto ko nang umuwi. Bumalik ka, tapusin mo muna ang file bago umalis. Oras na ng pag-uwi ngayon. Kung overtime, triple ang bayad. Bilang empleyado, mas nauna ka pang umalis kaysa sa boss. Sa ibang kumpanya. Sibak ka na. Hawak ko ang cellphone ko. Napatingin ulit ako sa mataas na elevator. Nalungkot akong bumalik sa elevator. Ang ilaw sa itaas na palapag ay muling nagliwanag para sa akin. Umuwi na tayo. Ayaw ko ng overtime. Sumunod ako kay Andrea Reyes papasok ng elevator. Mas tahimik ang pagkakataong ito. Nang magmaneho si Andrea Reyes pauwi sa County Village. Gabing-gabi na. Inihanda na ni Manang Liu ang hapunan. 6 na putahe at isang sopas, mainit at umuusok. Nakalatag sa mesa. May init ng lutong bahay. Tahimik kaming kumain ng dalawa. Dumiretso ako sa master bedroom. Kailangan ko nang maglaro sa kanyon at manalo. Si Andrea Reyes naman ay pumasok sa study room para sa trabaho. Hindi nagtagal. Nag-vibrate ang kanyang cellphone. Lalabas tayo at uminom. Narinig ko na dinala mo si kuya sa opisina ngayon. Anong nangyayari? Hindi ako pupunta. Walang nangyayari. Huwag mo akong lokohin. Kayo ay nagkasundo sa buong araw. Walang away, walang lamig. Mas bihira pa yan kaysa sumikat ang araw mula sa kanluran. Medyo okay lang. Nawalan siya ng memorya. Naiinis na si Andrea Reyes. Ilang maikling sagot lang ang isinagot niya. At hindi na pinansin pa. Makalipas ang 1 oras, tumunog ang doorbell. Binuksan ni Manang Wang ang pinto. At nakita si Guniain na puno ng saya sa pintuan. Pamilyar na pamilya siyang nagpalit ng tsinelas. Miss Reyes, nasa bahay na kita. Nag-text si Guniain kay Andrea Reyes na nasa itaas. Nasaan si kuya? Sige ka nga sa kakulitan. Otomatikong tumingin si Andrea Reyes sa nakasaradong pinto ng master bedroom. Naglakbay ka pa dahil sa chismis na ito. Siyempre naman. Miyagre na hindi kayo nag-away. Siyempre gusto kong makita mismo. Umupo ng tuwid si Guniain. Kumikinang ang kanyang mga mata. Malamig na sabi ni Andrea Reyes. Hindi naman kami mga unggoy sa zoo. Para puntahan mo kami para manood. Balikan natin. Hindi ba't si Achen ay nababaliw kay Bianca Cruz dati? Bakit bigla siyang nagbago? Sigurado ka bang hindi ka na naman niloloko? Dati, nagdulot siya ng malaking gulo dahil kay Bianca Cruz. Bilang matalik na kaibigan ni Andrea Reyes. Maraming beses siyang sumama sa pag-inom ng mapait. Siyempre may takot pa rin siya. Bahagyang lumitaw ang isang napakaamo na liwanag sa mga mata ni Andrea Reyes. Nawalan siya ng memorya. Ha? Noong nakaraan, nagkunwari rin siyang sumasakit ang ulo. Nawalan ng memorya para lokohin ka at maawa ka. Ngayon, mas mataas na ang antas ng kanyang paraan. Ngayon, totoo na ito.
Hindi niya naaalala kung sino si Bianca Cruz. Baka naman sumulong lang ang kanyang paningin. Andrea, huwag ka nang pumasok muli. Hindi pa tapos ang sinasabi. Bahagyang tunog ng pagbubukas ng pinto ang narinig sa tainga. Sabay na tumingin ang dalawa. Lumabas ako na nakasuot ng pambahay. Tumayo ako sa gilid ng hagdan at tumingin pababa. Maliwanag ang mga mata. May bahagyang pagiging bago at kuryosidad. Agad tumayo ang mga dalaga. Isinuot ang trademark nilang masayang ngiti. Kuya, magandang umaga. Sobra ba ang ingay ng usapan namin? Nanggulo ba sayo? Bumaba ako ng hagdan. Tumango bilang sagot sa ingay. Magalang ngunit may distansya. Magandang araw. Kasabay nito, sa isip ko ay agad akong tumawag. Sistema, reunion. Sino ito? Gunyan. Ang matalik na kaibigan na nakilala ng pangunahing babae noong siya ay nagsisimula pa lamang sa negosyo. Napakatibay ng relasyon. Masasabing siya lang ang nakakapag-usap ng totoo kay Andrea Reyes. Bigla kong sinalubong ang mapagsiyasat na tingin ni Gunyan. Bumaba ako para kumuha ng tubig. Magpatuloy lang kayo. Pumunta ako sa harap ng refrigerator sa kusina. Kumuha ng 2 bot ng mineral water. Napangiti siya sa akin kanina. At kusang nagsabi ng magandang araw. Dati tuwing nagkikita kami, hindi ba laging malamig ang kanyang mukha? Mukhang totoo nga ang pagkawala ng memorya. 80% ng alaala ay natigil sa edad na 20. Ang mga tao at pangyayari bago iyon ay nakalimutan na. Mabuti nga iyan. Isang malaking masayang pangyayari ito. Dapat ipagdiwang. Tara, labas tayo, uminom. Ako ang magbabayad. Natigilan sandali si Andrea Reyes. CJ, tara na. Nagsisimula na agad magulat. Andrea, talagang may gusto ka na naman. Hindi siya pinansin ni Andrea Reyes. Naglakad siya patungo sa pinto ng pangunahing silid. Dahan-dahang kumatok. Mula sa loob ay may mahinang tinig na narinig. Binuksan niya ang pinto. Nakaupo ako sa sofa na naka-cross legs. Ang mga daliri ko ay mabilis na gumagalaw sa screen ng telepono. Parang matindi ang labanan. Ang liwanag ng screen ay nasa aking mukha. Bumubuo ng nakatutok na anino. Parang lubos akong nalubog sa sarili kong mundo. Atchen, lalabas ako para uminom kasama ang mga babae. Baka mahuli ako ng uwi. Hindi man lang ako nagtaas ng ulo. Ang mga mata ko ay nakadikit pa rin sa screen. CJ, sige na. Hindi naman kita tinatalian ng lubid. Sa sandaling lumabas ang mga salita. Bahagyang nanigas ang katawan ni Andrea Reyes. Ang mga salitang iyon ay parang isang pinong karayom na tiyak na tumusok sa kanyang puso. Gusto niyang magsabi ng isang bagay. Ngunit lahat ng salita ay nanatiling nakabara sa kanyang lalamunan. Sa huli, naging mapait na katahimikan. Wala siyang sinabi sa huli. Tiningnan lang niya ako ng malalim. At dahan-dahang isinara ang pinto. Sa bar, ang mga ilaw ay malabo at naglalaro. Mababa at pumapalo sa tenga. Hindi umimik si Andrea Reyes. 2 baso ng matapang na alak ang sunod niyang ininom. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Ano ang ginagawa mo? Anong nangyari at na-stress ka bigla? Nang itaas na niya ang 3 baso sa kanyang labi. Ininom ni Andrea Reyes ito ng tuloy-tuloy. Ako ba? Hindi dapat ganito kalakas ang pagpigil sa kanya. Pinoprotektahan mo siya. Dati, kapag binitawan mo siya, diretso siya kay Bianca Cruz. Maraming problema ang naidulot niyon. Hindi ba ikaw lagi ang nag-aayos ng gulo? Ngayong nawalan siya ng alaala. Hindi pa malinaw ang sitwasyon. Kailangan maging mas maingat. Paano kung may mangyari pang masama? Hindi niya gusto na ako ang nagkokontrol sa kanya. Ayaw din niya sa akin. Si Andrea Reyes ay nakatitig sa umuugoy na likidong kulay amber. Maliwanag naman ito, hindi ba? Pero at least hindi na siya nagkakagulo ngayon. Ito ay kahit papaano ay tahimik na. Dahan-dahan lang. Hindi dapat minamadali ang pag-ibig. Pero parang hindi narinig ni Andrea Reyes. At muli, pinuno niya ang kanyang baso. Ininom niya ito ng sunod-sunod habang nakatagilid ang ulo. Hanggang sa gabing ito, tiyak na siya ang kasama sa pag-inom. Ang pambihirang ganda ng dalawa ay matagal nang nakakaakit ng maraming tingin. Ilang sandali lamang. Isang lalaking may matuwid na tindig. Lumapit na may hawak na baso ng alak. Umupo sa bakanting upuan sa tabi ni Andrea Reyes. 2 kayong magagandang babae. Ang bagal kong mag-isa kang uminom. Gusto ba ninyong sumama sa akin sa isang inuman? Pasensya na. Ang kaibigan ko ay kasal na. Kahit kasal ay maaari pa ring makipagkaibigan. Mukhang malungkot ang magandang babae na ito. Tara, magkwentuhan tayo. Ako ay may asawa na. Ang ngiti sa mukha ng lalaki ay biglang nanigas. Makabuluhang tumingin siya sa kanyang mga daliring walang anuman. Sa halip na isuot ang tumalon broadcast. Nakikita kong malungkot ka. Ay ang araw na nag-away ako ng asawa ko. Kung sasabihin ko, minsan kailangan ding magpahinga ang sarili. Baka sa sandaling ito, ang iyong asawa ay masayang naglalaro sa ibang lugar din. At tinanggal mo pa ang iyong singsing pangkasal. Bakit kailangan seryosohin? Maikli lang ang buhay. Hindi ba maganda ang magsaya sa tamang panahon? Sa sandaling ito, nakikipaglaro ako kasama ang aking kaibigan sa laro, naka-open mic. Tahimik sa harap ng magkasintahan sa kabilang banda.
Masayang naglalaro. Biglang bumahing ng malakas ng walang babala. Sino ang nag-iisip sa akin? Kinuskus ko ang ilong ko. Bulong kong sabi. Biglang naging malamig ang paligid ni Andrea Reyes. Umalis ka. Ang lalaking iyon ay natakot sa mabagsik na kahulugan ng mga mata. Nagmamadaling tumakas. Napabuntong hininga si Gunyanyan. Lumingon. Ngunit nakita si Andrea Reyes na nakayuko ang mga mata. Mataman na tinitingnan ang kanyang kanang kamay. Sa kanyang singsing na daliri. Walang laman. Ang kasal namin ni Marco ay peke mula pa sa simula. Dati ay hindi ako gusto ni Marco. Sa hinaharap, hindi pa rin niya ako gusto. Ang kaalamang ito, mas nakakapaso sa mga laman loob kaysa sa anumang matapang na alak. Hindi na nagsalita si Andrea Reyes. Isang baso pagkatapos ng isang baso. Nakita ni Gunyanyan na hindi maganda ang pakiramdam sa kanyang puso. Ngunit hindi alam kung paano siya aaliwin. Sa huli, nagbitiw na tinawag ang kanyang mga tao. Una nang ligtas na maiuwi ang ninuno na ito. Malalim na ang gabi. Nang si Andrea Reyes ay inalalayan ng driver pababa ng sasakyan. Hinaplos ng hangin ng gabi. Tila isang saglit na lumiwanag ang kanyang isip. Ngunit ang mga hakbang ay nanatiling nanginginig. Iniwalay niya ang kamay ni Gunyanyan na nais siyang alalayan. Siya mismo ay pasuray-suray na pumasok sa mansyon. Hakbang-hakbang na umakyat sa hagdanan. Nang makitang wala na siyang silbi, payapa nang umuwi si Gunyanyan. Sa harap ng pinto ng silid tulugan, huminto si Andrea Reyes, sumandal sa malamig na pader. Medyo marahang inayos ang laylayan ng kanyang palda. Pagkatapos gawin ang mga ito, saka siya huminga ng malalim. Hinawakan ang malamig na manibela ng pinto. Nagmamadali. Hindi tiyak na nagmula sa loob ng pinto. Ang masiglang tinig ng lalaki, sa pamamagitan ng nakabukas na siwang ng pinto, ay malinaw na pumasok sa kanyang pandinig. Ang kamay ni Andrea Reyes ay agad na nanigas sa manibela. Parang ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay nagyelo sa isang saglit. Saka sa susunod na sandali ay sumabog sa kanyang ulo. Ang mga salita ng lalaking iyon sa bar na puno ng masamang hinala. Parang isang pinakamasamang sumpa. Sa sandaling ito, sa napaka-ironikong paraan ay nagkatotoo. Ang selos ni Andrea Reyes ay nag-ferment sa amoy ng alak. Ang alak na bahagyang nawala na. Sa sandaling ito, hinaluan ng matinding galit. Ang kahihiyan ng pagkadaya. Parang magma na biglang pumutok pa itaas. At agad na nilamon ang huling natitira niyang bait. Nagmamadali niyang itinulak ang pinto ng silid. Ang mainit at malambot na ilaw mula sa loob ay bumuhos palabas. Na bumubuo ng matinding kaibahan sa dilim ng pasilyo. Nakahilig ako sa headboard na naka-headphone. Ang mga daloy ko'y nasa screen pa. Iniisip ko, kung kaya ko bang ipatunog ang kanyang telepono. Ang kanyang telepono. Sa kanyang tainga. Kaya ko lang ipatunog ang kanyang telepono. Sa kanyang tainga. Ay bumuhos palabas. Na bumubuo ng matinding kaibahan sa dilim ng pasilyo. Nakahilig ako sa headboard na naka-headphone. Mabilis na gumagalaw ang mga daloy ko sa screen. Maliwanag na nagulat. Sa biglaang malakas na ingay na ito, nagtaas ako ng ulo ng tulala. May natitira pang ngiti sa aking mukha mula kanina. Nang nakikipaglaro ako, sa aking mga kaibigan sa laro, puno ng gaan ng loob. Nakatayo si Andrea Reyes doon. Ang kanyang mga pisngi ay may kakaibang pamumula. Sa kanyang mga mata ang galit at pagkawalang pag-asa na hindi ko pa nakikita. Ang kanyang karaniwang mahinahon at angkop na anyo ay tuluyang nawala. Parang isang sugatan at galit na hayop na nakulong. Tinitigan niya ako ng matindi. Nanginginig ang kanyang mga labi. At sa wakas ay bumulong ng isang akusasyong may hikbi. Xiao Chen, niloko mo ako. Hindi ka naman talaga nawalan ng memorya. Nagtaka akong umupo ng tuwid. Ano bang niloko kita? Hindi kita niloko kailanman. Hindi mo ako niloko. Isang hakbang-hakbang siyang pumasok. Ang kanyang mga takong na mataas ay humahampas sa sahig. Bawat hakbang ay tila tumatapak sa talim ng kutsilyo. Sinong tinawag mong mahal kanina? Si Bianca Cruz, hindi ba? Nagkunwari ka lang palagi. Nagkunwari kang nawalan ng memorya, nagkunwari kang mabait. Nagkunwari kang umaasa lang sa akin. Samantalang palihim mong walang hiyang. Natauhan ako, napangiti na lang at napailing. Itinaas ang cellphone. Ito ba ang sinasabi mo? Ito ay kasama ko sa laro. Isang lalaki. Kakakuha ko lang ng 5 kills. Tinawag ko siyang good baby para ipagdiwang. Anong iniisip mo? Ang mga hakbang ni Andrea Reyes. Biglang tumigil. Nawala ang kalahati ng kalasingan. Ang apoy sa kanyang mga mata ay unti-unting nanigas. Naging pagtataka. Tinitigan niya ang screen ng cellphone ko na may laro. Tumingin ulit sa akin na tila walang muwang. Biglang nawala ang pamumula sa kanyang mga pisngi. Namumutla. Pinabagal ko ang aking tono. Andrea Reyes, alam ko kung ano ang kinakatakutan mo. Natatakot ka na maalala ko si Bianca Cruz. Ang dating taong handang mamatay para kay Bianca Cruz. Hindi ako yon. Ay isang puppet na kinokontrol ng plot.
Ang alaala ko ngayon ay huminto sa edad na 20. Tanging naaalala ko na tayo ay magkaaway mula pagkabata hanggang sa paglaki. Iniwas niya ang kanyang mukha, ang mga balikat ay bahagyang nanginginig. Ayaw akong tingnan. Ngunit hindi na rin siya tumutol. Bumaba ako ng kama at lumakad sa harap niya. Ang dating taong handang mamatay para kay Bianca Cruz. Hindi ako yon. Ay isang puppet na kinokontrol ng plot. Ang alaala ko ngayon ay huminto sa edad na 20. Tanging naaalala ko na tayo ay magkaaway mula pagkabata hanggang sa paglaki. Naaalala ko na sa sports meet, ako ay unang nakatapos at napilay ang paa. Ikaw ang umalalay sa akin papuntang school clinic. Sa buong daan ay pinagalitan mo ako. Ngunit hinahawakan mo ang aking braso nang hindi nangangahas na pumwersa. Naaalala ko na dati kang matigas ang bibig ngunit malambot ang puso. Pumunta ako para sa baon. Sa bibig mo'y ayaw-ayaw ka. Pero pagtalikod mo'y ipinasok mo sa akin ang pera. Naaalala ko ang sabi mo. Kahit mamatay lahat ng lalaki sa mundo, hindi mo ako magugustuhan. Galit lang yon. Alam ko. Inabot ko ang kamay ko at marahang pinunasan ang luha sa kanyang mukha. Ang galaw ay malamya ngunit seryoso. Nitong nakaraang kalahating buwan, nakikita ko ng malinaw. Ginagamit mo ang gintong kadena para itali ako sa iyong labi. Takot na takot kang tumakas ako. Takot kang masaktan ako. Ngunit binigyan mo ako ng pinakamagandang buhay. Para sa akin, iniwan mo ang mahalagang bidding. Kahit alam mong posibleng nagkukunwari lang ako. Bawat oras, lumalapit ka pa rin sa akin. Andrea Reyes, hindi ka ang kontrabida. Ikaw ang pinakamangmang sa mundong ito. Ang pinakamapag-alaga sa akin. Nang tuminala siya, bumagsak ang luha sa likod ng aking kamay. Mainit na mainit. Talaga bang? Hindi ka na babalik kay Bianca Cruz. Ano bang gagawin ko sa kanya? Isang babaeng nagpapaasa sa akin. Ginagamit ako. Umaakyat sa pamamagitan ng pagyapak sa akin at kay Andrea Reyes. At hindi man lang binibigyan ako ng totoong salita. Sira na ang utak ko kung babalikan ko pa siya. Ang dati ay hindi ako. Ngayon, ako na ang aking sarili. Lalayo lang ako sa basurang tao. Song Zhu, ang galing mo. Malulutas ko na ito. Hindi ko pinansin ang sistema. Dahan-dahan kong hinawakan ang kamay ni Andrea Reyes. Inakay ko siya sa tabi ng bintana at pinaupo. Tungkol sa mga nakaraan, ako ang sasalo sa kanyang ginawa at hihingi ng tawad sa iyo. Pinagdusa kanya ng 6 na taon. Pinagpuyatan kanya tuwing gabi. Pinilit kang magustuhan ako. Ngunit sa pamamagitan lang ng pagkakakulong mo ako'y napanatili. Siya ang may sala sa iyo. Ngunit ipinapangako ko sa iyo. Mula ngayon, hindi na paiyakin ni Marco Santos si Andrea Reyes. Sumugod si Andrea Reyes sa aking mga bisig. Mahigpit na niyakap ang aking baywang. Inilapag ang kanyang mukha sa aking lid. Ang pinigil na sama ng loob sa loob ng 6 na taon. Sa wakas ay sumabog na. Umiiyak na parang bata. Dahan-dahan kong tinapik ang kanyang likod. Puno ng awa ang aking puso. Ang tinatawag na pagkakakulong ni Andrea Reyes. Hindi kailanman kontrol, kundi pagliligtas. Kung hindi dahil sa kanyang hindi nalalayong posas. Ang ako na kinokontrol ng plot. Matagal nang namatay sa paulit-ulit na pananakit sa sarili at pagkawalang pag-asa. Ginamit niya ang pinakamalikot, pinakaobstinadong paraan, upang ingatan ang aking buhay. Simula ngayon, huwag mo na akong ikulong ng kadena. Hindi ako takot. Kung ikaw ay takot, saan man ako pumunta, dadalhin kita. Sa trabaho, susunod ako sa iyo. Pag-uwi, sasamahan kita. Hindi ako alis habang buhay. Itinaas niya ang kanyang mga matang namumula sa pag-iyak at mahinang nagtanong. Totoo. Mas totoo pa sa tunay na ginto. At kailangan ko ring magtrabaho ng mabuti. Upang tulungan kang ayusin ang katotohanan. Noong dati, hinila kita pababa. Ngayon, ako ang magiging pinakamatatag mong sandigan. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, natulog kaming hindi magkalayo ng isang talampakan. Yinakap ko siya. Siya ay sumandal sa aking mga bisig. At natulog ng tahimik at payapa. Walang pag-ikot-ikot. Walang paggising sa hating gabi. Kinaumagahan. Nang magising si Andrea Reyes, medyo nahihiya pa siya. At ako, na may pulang mga mata, sinadyang asarin siya. President Reyes, sino ba ang umiyak kahapon? Tiningnan niya ako ng masama. Ngunit wala na ang dating kalinawan. May halong pagmamaktol. Walang hiya. Pagkatapos bumangon, direkta kong pinaalis kay baby ang lahat ng gintong kadena sa bahay. At itago. Simula ngayon, ikukulong kita ng aking tapat na puso. Mas matibay kaysa sa anuman. Sa mga sumunod na araw, nakapag-angkop ako ng lubos sa trabaho ni Reyes. Mula sa simula, kahit si baby ay hindi maintindihan. Hanggang sa kalaunan, sumunod ako kay Andrea Reyes at natuto ng kaalaman sa negosyo. At pinamahalaan ang mga gawain ng kumpanya. Mabilis akong umunlad. Si Andrea Reyes ay napakatyaga sa pagtuturo sa akin. Ako naman ay lubos na nagsipag. Nais ko lang siyang tulungan na maibsan ang kanyang stress. Para hindi na niya kailangang pasanin ang lahat ng mag-isa. At si Bianca Cruz ay sa huli ay nagbayad para sa kanyang kasakiman at pagiging makasarili. Nabigo ang proyekto ng bidding ng gobyerno.
Hindi lamang siya nabigong makuha ang suporta ng kanyang pamilya. Nagkaroon pa siya ng malaking utang. Ang orihinal na mga bahagi ay isinala. Ang kanyang ama ay determinado at malinaw ang pag-isip. Nang makita niyang tuluyan na siyang nawalan ng kapangyarihan, direkta niyang inalis ang lahat ng karapatan niya sa kumpanya. Itinaas niya ang iba pang mga anak. Si Bianca Cruz ay iniwan ng lahat, maging ng kanyang mga kamag-anak. Ang dating karilagan ay nawala na. Sa huli, napilitan siyang umalis sa Haishi nang nakayuko. Wala na siyang kakayahan na gumawa ng gulo. Noong malaman ko ang balitang ito, ngumiti lang ako ng mahina. Sa mga bundok at ilog ay may kayamanan. Ang kanyang wakas ay siya mismo ang unti-unting lumakad patungo doon. Hindi masisisi ang iba. Noong pumunta ako sa bahay ni Reyes bago ang bagong taon, nakita niya ako at si Andrea Reyes. Nakaupo nang magkatabi sa sofa. Binabalatan ko siya ng dalandan. Sumandal siya sa aking balikat habang nagbabasa ng dokumento. Isang anyo ng payapang panahon. Nagulantang na halos iluwa ang tsaa sa kanyang bibig. Diyos ko, Marcos Santos. Talagang nagbago ka ng lubusan. Noon, si Bianca Cruz lang ang nasa iyong paningin. Ngayon, puno na ng aming Andrea Reyes ang iyong paningin. Magaling, magaling. Sa wakas ay naliwanagan ka na. Bahagyang itinulak ni Andrea Reyes si Gunyanyan. Ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Huwag kang magsalita ng walang katotohanan. Hinawakan ko ang kamay ni Andrea Reyes. Seryosong sinabi. Noon, ako ay bulag. Ngayon, malinaw na ang aking paningin. Kung sino ang tunay na karapat-dapat kong pahalagahan. Host, ang unang yugto ng misyon ay matagumpay na natapos. Ang mga indicator ng kalusugan ay umabot sa target. Ikalawang yugto ng misyon. Protektahan si Andrea Reyes. Buksan. Naipadala na ang sorpresang kahon ng gantimpala. Nabuksan ang buff ng pag-iisang dibdib. Simula ngayon, magkakaintindihan ang inyong mga puso. Wala nang hindi pagkakaunawaan. Lumipas ang mga araw. Ang aking timbang ay dahan-dahang bumalik sa normal na antas. Hindi na ako ang dating. Anyong butot balat. Masigla ang buo kong pagkatao. Punong-puno ng sigla at tiwala. Ang pagmamahalan namin ni Andrea Reyes ay lalong lumalalim. Mula sa pagiging magkasalungat noong bata, naging sa buhay ng bawat isa. Kailangang minamahal. Ang Reyes Group sa ilalim ng aming pinagsamang pangangasiwa ay lalong gumaganda ang pag-unlad. Patuloy na lumalawak ang nasasakupan. Naging nangungunang kumpanya sa lungsod. Ang mga stockholder na dating nagduda kay Andrea Reyes, ngayon ay puro papuri sa akin. Isang araw ng katapusan ng linggo, dinala ko si Andrea Reyes pabalik. Sa dati naming kampus ng universidad, naglakad sa pamilyar na daan. Pinagmasdan ang mga estudyanteng nagdaraan. Parang bumalik ako sa taong 20. Huminto ako. Seryosong tiningnan si Andrea Reyes. Lumuhod sa isang tuhod at kumuha ng brilyanteng singsing mula sa bulsa. Ito ay binili gamit ang una kong kinita na pera. Andrea Reyes. Noong ako ay 20 taong gulang, na-sprain ko ang aking paa. Inalalayan mo ako sa paglalakad sa daang ito. Sa taong ito na ako ay 26. Gusto kong hawakan ang iyong kamay. At maglakad magpakailanman. Ang dati naming kasal ay dahil sa galit. Ay pagtitiis. Ay aksidente. Ngayon, gusto kitang pakasalan. Dahil mahal kita. Papakasalan mo ba ako? Namumula ang mga mata ni Andrea Reyes. Tumango ng malakas na mamalat ang boses. Isinuot ko ang brilyanteng singsing sa kanyang singsing na daliri. Tumayo ako at niyakap siya. Simula ngayon, wala nang mortal na kaaway. Ako na lang at ang aking asawa. Habang buhay na hindi maghihiwalay. Magkasamang tumanda. Host, tapos na ang huling misyon. Ang malaking premyo na magkasamang tumanda ay na-activate na. Naway maging masaya kayo ni Andrea Reyes habang buhay. Ligtas at maayos ang lahat. Niyakap ko ang taong nasa aking mga braso. Puno ng kasiyahan ang puso ko. Dati, inakala ko. Ako ay isang papet na nakakulong sa nobela. Ang kapalaran ay napagkasunduan na. Patungo lamang sa trahedya. Pero ngayon, alam ko na. Kung mananatili ako sa aking tunay na puso, pahalagahan ang katapatan ng puso. Makakawala ako sa lahat ng mga tanikala. Mamuhay ayon sa gusto ko. Ang 6 na taong pagpupursigi at pangangalaga ni Andrea Reyes. Naghintay upang bumalik ang totoong ako. Sa natitira kong buhay, ang lambing at pagsasama. Babawi ako sa lahat ng kanyang pagtitiis at paghihintay. Sa oras ng gabi na tahimik ang lahat, nakatingin ako kay Andrea Reyes na mahimbing na natutulog sa aking tabi. Marahan kong hinalik ang kanyang noo. Ang makapag-asawa sa iyo sa buhay na ito ay ang pinakamalaking swerte ko, Marcos Santos. Sa natitira kong buhay, ikaw ang bagyo at nyebe. Ikaw ang tahimik na araw. Ikaw ang kahirapan. Ikaw ang karangyaan. Ikaw ang malalim na lambing ng puso.